ang AEC director na ito para matanggal ang isang dating empleyado at matulungan ang kumpanya na makuha ang pinakamalaking benepisyo ay hindi nag-atubiling maglagay ng baso ng tubig sa mesa. Sinadyang gumamit ng mapanuksong wika upang pumayag ang empleyado sa plano ng kompensasyon ng kumpanya. Ang senior employee ay nanginginig sa galit. Hinawakan niya ang baso ng tubig at ibinuhos ito kay Mingyu at ang eksenang ito ay nakita ng kanyang matalik na kaibigan na si Yongsu. Alam ni Yongsu na ayaw ni Mingyu na makita niya ang kanyang nahihirapang anyo kaya mabilis siyang tumalikod at umalis. Sa hindi sinasadya, narinig niya ang kanyang mga kasamahan na nag-uusap sa elevator. Sinabi nila na ang baso ng tubig ay sadyang inihanda ni Mingyu para sa empleyadong iyon. Maaari nitong parehong mapataas ang rate ng pagbitiw ng empleyado at mapababa ang bayad pinsala ng kumpanya. Galit na galit si Yongsu dahil sa paninira ng kanyang mga kasamahan kay Mingyu, kaya ibinuhos niya ang tubig sa dalawang tao. Ito ay maaaring magpataas ng kahusayan, tama? Kaya, pagbutihin mo. Bumalik si Mingyu sa opisina at nakita ang chocolate cake na binili ni Yongsu para sa kanya sa mesa. Umagos ang kanyang luha na parang ulan. Bumalik ang kanyang mga alaala sa high school, sa panahong sabay-sabay silang kumain ng chocolate cake ng kanyang dalawang matalik na kaibigan. Noon, dumikit ang chocolate sa mukha ni Yongsu na nagpatawa ng malakas sa kanyang dalawang matalik na kaibigan. Hindi lang dalawang matalik na kaibigan ang mayroon si Yongsu na parang kapatid, kundi 3 ring matalik na kaibigan mula pagkabata. 6 na tao ang lumaki ng magkasama mula noong bata pa sila. Kabilang dito sina Lam Yifei na mahilig sumayaw, si Guan Chao na mahilig sa sports, si Zhuang Yuan na isang matalinong estudyante na mahilig magsagot ng problema buong araw, si Mingyu na maganda at matalino, at ang huli ay ang mahinang estudyanteng si Jiang Yi. Akala ni Yongsu na mananatiling magkasama ang 6 na tao na magiging magkalapit sila palagi sa anumang oras. Ngunit nagbago ang panahon. Matapos lumaki, nagkanya-kanya na sila. Si Yongsu ay naging isang abalang reporter sa pahayagan, namumuhay ng isang ordinaryo at walang kulay na buhay. Hanggang isang araw, natuklasan ni Yongsu ang imbitasyon sa kasal ni Guan Chao. Sinadya niyang imbitahan ang kanyang mga kaibigan na bumalik sa kanilang bayan upang magsama-sama muli. Tiningnan ni Yongsu ang larawan ng kanilang 6 na magkasama sa mesa at napakasalimuot ng kanyang nararamdaman. Bago matapos ang kanyang trabaho, nagpadala siya ng email na nagkukwento tungkol dito sa kanyang matalik na kaibigan na si Yifei. Pagkatapos, sumakay siya ng taxi pa uwi. Nakatulog si Yongsu dahil sa pagod. Biglang tumawag si Yifei para makipagkita kay Yongsu. Ngayong gabi, kailangan nang pumunta ni Yifei sa Europa para magtanghal kasama ang kanyang dance group. Bago siya umalis, gusto niyang makita si Yongsu. Matagal nang hindi nagkita ang dalawang matalik na magkaibigan. Napansin ni Yifei ang pagkapagod sa mukha ni Yongsu. Tinanong niya kung maayos ang buhay nito. Yumuko si Yongsu at bumuntong hininga. Kamakailan lang, palagi niyang naaalala ang mga bagay noong bata pa siya, nang may 5 matalik na kaibigan sa tabi niya. Pakiramdam niya ay wala siyang dapat katakutan, ngunit simula nang magkawatak-watak sila, hindi na siya kumpiyansa. Pakiramdam niya ay wala siyang magawang tama. Pinayuhan siya ni Yifei na hanapin ang lahat at bumalik sa kanilang bayan upang dumalo sa kasal ni Guan Chao. Naalala mo ba noong bata pa tayo? Ikaw ang laging nangunguna sa lahat ng ginagawa natin. Sa pagkakataong ito, ikaw lang ang makakagawa nito. Lumuluha si Yongsu. Tumango siya at pumayag sa pakiusap ni Yifei. Mahigpit silang nagyakapan. Pagkalipas ng mahabang panahon, hinila ni Yifei ang kanyang bagahe at umalis. Unti-unting lumayo ang taxi. Matapos magising si Yongsu na pagod, sa wakas ay nakauwi na rin siya. Ang una niyang ginawa ay makipag-ugnayan kay Mingyu. Nang magsimula pa lang siyang magsalita, ibinaba na ng kausap ang telepono. Maya-maya, tinawagan niya si Jiang Yi na nasa England, ngunit nanatiling walang balita, hindi na sumasagot ang kausap sa loob ng 12 taon. Kinabukasan, nagpa siya si Yongsu na pumunta sa kumpanya ni Mingyu para hanapin siya. Gusto niyang personal na imbitahan ang kausap na dumalo sa kasal. Ngunit nagkataon, nakita niya ang eksena kung saan binuhusan ng tubig si Mingyu. Kinailangan ni Yongsu na umalis at maghanda para bumalik kinabukasan. Habang nakasakay sa taxi pa uwi, lumingon si Yongsu at napansin ang lalaking nakasakay sa motorsiklo sa gilid ng kalsada na pamilyar ang mukha. Nagkatinginan ang dalawa. Mabilis na umalis ang lalaki. Dali-daling sinabi ni Yongsu sa driver na sundan ito, lumampas at hinarang ang sasakyan. Ikaw ba si Jiang Yi? Ang tagal nating hindi nagkita, Yongsu. Nang tanggalin ni Jiang Yi ang kanyang helmet, namumula ang mga mata ni Yongsu. Pumasok ang mga lumang alaala sa kanyang isipan. Noong high school, nagplano si Yongsu at ang kanyang mga kaibigan na manood ng pelikula. Gusto niyang manood ng romantic film, ngunit ang mga lalaking kaibigan ay mas gusto ng horror film. Kaya, nagsusuot ang 3 lalaki ng helmet upang hulaan ni Yongsu kung sino sila. Kung tama ang hula niya, susundin nila ang kanyang gusto. Agad na nakilala ni Yongsu si Jiang Yi. Ang haba ng liig niya, parang giraffe. Sino ba ang hindi makakakilala sa kanya? Sayang at si Jiang Yi lang ang nakilala ni Yongsu, kaya kailangan niyang sumuko at manood ng horror film kasama ang lahat. Dahil duwag si Yongsu, lubos siyang natakot. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Jiang Yi upang takpan ang kanyang mga mata. Sa ganitong malapit na pakikipag-ugnayan sa taong gusto niya,
Kinakabahan si Jiang Yi at hindi niya alam ang gagawin. Hindi rin niya napigilang mapangiti. Nang matapos ang pelikula, handa na sanang umalis si Jiang Yi, ngunit pinigilan siya ni Yong-Tsu. Ayoko sa lahat ng taong umaalis bago pa matapos ang credits. Ito ay isang uri ng respeto, kaya tingnan mo. Matapos umalis ang lahat sa sinehan, nag-iisa si Yong-Tsu na naglakad sa madilim na kalsada. Nagkanta siya upang magkaroon ng lakas ng loob. Madilim sa labas ng bintana. Pwede bang hinaan mo ang boses mo sa hating gabi? Nag-aalala si Jiang Yi para sa kaligtasan ni Yong-Tsu, kaya sa huli ay hinanap niya ito. Sabay silang umuwi. Habang nasa daan, nag-usap at nag-away sila. Dahil kay Jiang Yi bilang kasama, hindi na natatakot si Yong-Tsu. Sa totoo lang, ang bahay ni Jiang Yi ay nasa itaas ng bahay ni Yong-Tsu. Dahil abala ang kanyang mga magulang, hindi nila siya kasama. Araw-araw, nilalaro lang ni Jiang Yi ang kanyang mga video game. Maliban kay Jiang Yi, mayroon pa si Yong-Tsu ng 4 na matalik na kaibigan. Mahigpit ang pagpapalaki ng mga magulang ni Mingyu, kaya palagi niyang hinahangad ang isang malayang buhay sa labas. Si Zhuang Yuan, na isang henyo sa pag-aaral, ay laging unang natapos sa kanyang takdang aralin, at maaga siyang tumutulong sa kanyang mga magulang sa supermarket. Si Yifei ang pinakamabait, at palagi siyang tumutulong sa kanyang lola sa wonton shop. Samantala, si Guan Chao ay laging nahaharap sa kanyang lasing na ama tuwing umuwi. Narinig na mula nang magkaroon siya ng alaala, hindi pa niya nakita ang kanyang ama na matino. Si Yong-Tsu ay mainitin ang ulo at mapagpatuloy, at madalas niyang iniimbitahan ang kanyang mga kaibigan sa kanyang bahay. Bawat isa sa kanila ay nagdadala ng pagkain. Si Jiang Yi lang ang espesyal na bumili ng inihaw na pato na gusto ni Yong-Tsu. Sinabi ni Lola na dalhin ko itong longganisa. Pasok! Ang inihaw na pato ay matagal nang nakapila, kalahating oras na. Tuloy! Umupo silang lahat para kumain. Tiningnan ni Yong-Tsu si Jiang Yi na tinatanggal ang kamatis. Nagtaka siya kung bakit ayaw niyang kumain ng kamatis. Sinabi ng tatay ni Yong-Tsu ang dahilan. Madalas umalis sa trabaho ang mga magulang ni Jiang Yi, kaya ipinagkatiwala siya sa kanyang tiyuhin. Dahil abala ang kanyang tiyuhin sa pakikipag-date, iniwan niya si Jiang Yi mag-isa sa bahay. Dahil sa gutom, inubos ni Jiang Yi ang 2 kahon ng kamatis na tanging pagkain sa bahay. Mula noon, hindi na siya kumakain ng kamatis. Ito ay tinatawag na skith. Sa madaling salita, hindi ba't nasuka lang siya sa kakain. Pagkatapos kumain, naglaro sila ng card game kung saan dinidikit ang mga papel. Nilapitan ni Jiang Yi si Yong-Tsu, ngunit sa huli ay napasuko siya ni Yong-Tsu. Napuno ang kanyang mukha ng mga papel. Habang masayang naglalaro ang lahat, biglang dumating ang matagal nang hindi nakitang mga magulang ni Jiang Yi at tinawag siya pauwi. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Jiang Yi at ayaw niyang umalis kasama ang kanyang mga magulang. Nakita ni Yong-Tsu ang malungkot na mukha ni Jiang Yi. Nasaktan siya at tinulungan siyang alisin ang mga papel at inihatid siya sa pag-alis. Hindi nagtagal, umalis si Jiang Yi patungong ibang bansa. Mula noon, wala nang balita si Yong-Tsu mula sa kanya. Hanggang sa muling magkita ang dalawa pagkaraan ng 12 taon. Lumalabas na kalahating buwan na ang nakakaraan, nagpadala si Guan Chao ng email sa kanya na nagsasabi kay Jiang Yi na ikakasal na siya. Si Jiang Yi ay naglalakbay sa ibang bansa, naaalala ang kanyang mga matalik na kaibigan sa kanyang sariling bansa. In the end, pinili niyang umuwi. Inakay ni Yong-Tsu si Jiang Yi para hanapin si Mingyu. Nagulat din si Mingyu nang makita si Jiang Yi. Sinisi niya si Jiang Yi dahil sa pagkawala nito ng 12 taon. Saan ka ba nagpunta sa loob ng mga taong iyon? Sa mga taong ito, nag-aral si Jiang Yi ng game design sa England. Sa huli, nagtrabaho siya sa isang kumpanya ng laro. Hindi nasisiyahan si Mingyu sa sagot ni Jiang Yi. Ang gusto kong itanong ay hindi ang iyong resume. Nagmamadaling na magitan si Yong-Tsu. Ipinasok niya si Jiang Yi sa group chat ng kanilang magkakabata. Maya-maya, pinayuhan din niya si Mingyu na dumalo sa kasal ni Guan Chao. Tinanggihan ni Mingyu ang imbitasyon na idinahilan ang kanyang trabaho. Sinabi rin ni Jiang Yi na abala siya at hindi makakadalo. Nagmumura si Yong-Tsu, trabaho ang mahalaga, trabaho ang mahalaga. Si Yong-Tsu ay hindi madaling sumuko. Naghanda siyang humanap ng solusyon. Kinabukasan, inimbitahan niya ang 3 kaibigan mula Jiangsu sa kanyang bahay para magtipon sa ngalan ng pagsalubong kay Jiang Yi. Personal siyang gumawa ng malaking kaldero ng wonton para sa kanyang mga kaibigan. Pinuri siya ng lahat na sinasabing namana niya ang galing ng kanyang lola. Ang lasa ay eksaktong katulad ng kay Yifei. Sa pagbanggit kay lola ni Yifei, bumalik ang alaala ng lahat sa high school. Noon, bumili ng pagkain si Jiang Yi kasama sina Yong-Tsu at ang kanyang ina. Nang bumili pa lang si Yong-Tsu ng kamatis, pinigilan agad siya ni Jiang Yi. Normal na ayaw niya sa kamatis. Nang marinig ito ni Yong-Tsu, natuwa agad siya. Para pakainin si Jiang Yi ng pinakaayaw niyang pagkain, umusta siya sa kausap. Kung sa sports festival na ito, makakamit ng 2 ang unang pwesto sa kanilang kategorya, susundin ng kausap ang kanyang utos. Nangako ang 2 sa isa't isa. Buong tiwalang sumali si Yong-Tsu sa long jump event, ngunit ang kanyang kumpiyansa ay nagbigay lamang sa kanya ng 1.2 metro. Buong pagmamalaki niyang idineklara, ang unang pwesto, kung bibilangin mo mula sa ibaba, ay ang unang pwesto din. Pagkatapos sabihin iyon, hinila niya ang 2 matalik niyang kaibigan upang palakasin si Jiang Yi.
Hindi matiis ni Jiang Yi ang psychological attack mula kay Yong Tzu, kaya sumugod siya sa finish line sa pangalawang pwesto. Hindi pa man nakakatuwa si Yong Tzu, nakita na niyang nawalan siya ng malay. Dinala si Jiang Yi sa ospital, ngunit nang magising siya, nawalan siya ng alaala. Hindi na rin niya nakilala ang kanyang mga magulang. Nagduda si Yong Tzu at sinabing, may problema ito, Jiang Yi. Nawalan ka ba ng alaala? Kilalang kilala ni Yong Tzu si Jiang Yi. Hula niya ay nagpapanggap lang ito na nawalan ng alaala. Kaya, nagplano siya at lumapit sa kama ng pasyente, sinabing siya ang kanyang tiyahin. Kung gayon, siguradong hindi mo na rin naaalala na gusto ko ang tomato juice. Salamat, tita. Naku, nawalan nga yata ako ng alaala. Nakita ni Yong Tzu na hindi gumana ang paraan na ito, kaya kailangan niyang ayusin ang lahat ng nakakahiya na nangyari kay Jiang Yi mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan sa isang libro. Tinawag niya itong mga kwento ni Jiang Yi at binasa niya ito sa kanya ng isa-isa. Ang magandang tawag dito ay pagtulong sa kanya na mabawi ang kanyang alaala. Naramdaman ni Jiang Yi na may hindi maganda, kaya hindi na siya nagpanggap. Inabot niya ang libro sa kamay ni Yong Tzu. Ang nakakatuwang kwento noong kabataan ay nagpatawa ng malakas sa kanyang mga kaibigan. Nakita ni Yong Tzu na maganda ang takbo ng usapan, kaya kinuha niya ang wish card na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kaibigan noong kanyang ika-negatibo 17 kaarawan. Noon, nanumpa ang bawat isa na sa sandaling ilabas ni Yong Tzu ang card na ito, tiyak na tutuparin nila ang isang hiling niya. Ngayon, umaasa si Yong Tzu na tutuparin ng lahat ang kanilang pangako at uwi sa weekend para dumalo sa kasal ni Guanchao. Hinawakan ng lahat ang card at yumuko ng walang imik na tila gumawa ng isang desisyon. Ngunit, ang mundo ng mga matatanda ay hindi laging ayon sa gusto. Si Zhuang Yuan, sa huling araw ng linggo, inimbitahan siya ng kanyang guro na dumalo sa isang academic forum. Nakasalalay dito ang kanyang pagkuha ng FE. Si Mingyu naman ay kailangang pumunta sa Hong Kong para pag-usapan ang isang mahalagang proyekto. Si Jiang Yi ay kailangang dumalo sa isang pagdinig para sa kaso laban sa kumpanya na pinagtatrabahuhan niya na kinopya ang kanyang laro. Nagpadala si Jiang Yi ng text message para tumanggi. Sinadya ni Yong Tzu na iwanan sa kanya ang librong mga kwento ni Jiang Yi. Nangako siya na sa hinaharap, tiyak na taos puso siyang hihingi ng tawad kay Yong Tzu. Naglakad si Yong Tzu sa kalsada na nalulumbay. Nakatanggap na naman siya ng mensahe ng pagtanggi mula kina Zhuang Yuan at Mingyu. Labis siyang nalungkot. Ngunit pinilit pa rin niyang bumalik sa dati at kausapin si Guanchao. Hindi makakadalo ang lahat sa kasal. Maluwag sa loob na sinabi ni Guanchao na naunawaan niya, ngunit matapos niyang ibaba ang tawag kay Yong Tzu, bumuntong hininga siya. Kinabukasan, pumasok si Yong Tzu sa trabaho. Narinig niya ang kanyang mga kasamahan na nag-uusap tungkol sa isang malaking balita. Ang manunulat na si Ding Ye ay nabunyag na ng bubuli ng mga babaeng kliyente. Mayroong nagsamantala sa pagkakataong ito at nag-post ng balitang ito na nagdulot ng pagtaas ng 10,000 followers sa loob lang ng isang gabi. Iminungkahi ng editor-in-chief na samantalahin ang pagkakataong ito para kapanayamin si Ding Ye at makuha ang atensyon ng publiko. Patuloy na ipinaliwanag ni Yong Tzu sa ngalan ng kanyang paboritong manunulat. Hula niya na ginagamit lang ng mga shit account ang pangalan ni Ding Ye para makakuha ng atensyon. Kaya, kusang loob niyang tinanggap ang gawain para interviewin si Ding Ye at tulungan siyang linisin ang kanyang pangalan. Hindi lang gusto ni Yong Tzu si Ding Ye, kundi fan din siya ni Sun Yanzi noong high school. Isang araw, hirap na hirap siyang nakakuha ng autographed album ni Sun Yanzi, kaya dali-dali niyang ipinagmalaki ito sa kanyang mga kaibigan. Habang nagtatamasa siya sa paghanga ng kanyang mga kaibigan, isang estudyanteng babae na may 2 tirinta sa tabi niya ang naglabas ng isa zero autographed album ni Sun Yanzi at inilapag sa mesa. Pagkatapos ay mayabang siyang tumawa at kinutya si Yong Tzu. Huwag kang magpanggap na tigre, kung hindi ay kukunin ko ang iyong buhok. Umiyak ng malakas ang babaeng may 2 tirintas. Para makaganti, kinuha pa niya ang album ni Yong Tzu at ibinigay sa guro. Nang malaman ito ni Yong Tzu, nagulantang siya. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan. Nagpa siya silang pasukin ang silid ng guro sa gabi upang lihim na kunin ang mga album. Nang gabing iyon, lumusot ang buong grupo sa opisina at inilabas ang mga nakumpiskang album at inilatag sa sahig. Matagal na naghanap si Yong Tzu, ngunit hindi niya makita ang kanyang album. Ang lahat ng nasa sahig ay pag-aari ng kaibigan niyang may 2 tirintas. Nalungkot si Yong Tzu at umalis sa paaralan. Nag-usap-usap ang lahat tungkol sa plano sa wonton shop ng lola ni Ife. Hula ni Zhuang Yuan na malamang na dinala ng guro ang album sa bahay. Dahil nakitang walang pag-asa ang pagkuha ng sihi sa bahay ng guro, malungkot na nagpaalam si Yong Tzu sa kanyang mga kaibigan. Hindi matiis ni Jiang Yi na makita si Yong Tzu na nasasaktan, kaya nag-isip siya ng isang magandang plano. Nang gabing iyon, bumili ang guro ng wonton sa wonton shop. Para sa isang malaking bahagi ng wonton. Sold out. Hindi ko makabili ng wonton sa loob ng 1 linggo. Pinagalitan ng asawa ang guro. Maaari lang siyang lumuhod at magmakaawa sa lola na balutin pa siya ng wonton. Nang makita ang kanyang pain, diretsong sinabi ng lola na wala siyang gana. Ang sisi na pinakagusto ng aking apo ay kinumpis ka. Wala akong ganang balutin ang wonton. Matigas na sinabi ng guro na ito ay para sa disiplina ng paaralan. Hindi niya inaasahan na direkta siyang haharangin ng lola.
Narinig ko mula sa punong Nars na si Liu sa inyong bahay na palihim mong inaprubahan ang isang leave request para bumili ng birthday present para sa kanya. Ibig sabihin ba nito ay hindi mo na pinapansin ang disiplina ng paaralan? Agad na nangako ang guro na ibabalik ang si. Masayang pinalo ng lola ang mesa at kumuha ng isang bahagi ng wonton para lutuin para sa guro. Bumalik ang panahon sa kasalukuyan. Si Yung Tzu ay mag-isang sumakay ng tren pa uwi. Hindi niya inaasahan na si Zhuang Yuan ay tinalikuran ang kanyang pagdalo sa academic forum at lumitaw sa harap ni Yung Tzu. Umiti si Yung Tzu ng napakaganda at naluluha siya sa tuwa. Sirang-sira ba ang wish card na ito? Sa kanyang ika-negatibo 18 kaarawan, lihim na naghanda ang kanyang mga kaibigan ng sorpresa para sa kanya. Bawat isa sa kanila ay nagbigay ng isang maingat na piniling regalo sa kaarawan. Nang turn na ni Jiang Yi, bigla siyang naglabas ng isang malaking kahon ng regalo at ibinigay kay Yung Tzu. Hindi ito ordinaryong globo. Ano ang espesyal dito? Nadismaya si Yung Tzu at itinago ang globo. Nang makita ito, hinila siya ni Ifei sa silid at tinulungan siyang isuot ang damit na maingat niyang pinili. Natulala si Jiang Yi nang makita si Yung Tzu na naging isang dalaga. Matagal bago siya natauhan. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Jiang Yi na ang damit na ito ay magdudulot ng maraming hindi pagkakaunawaan sa kanila sa hinaharap sa loob ng maraming taon. Simula nang umuwi si Jiang Yi para dumalo sa kasal ni Guanchao, nagsimula nang maging interesado ang ina ni Yung Tzu sa kasal ng kanyang anak. Nagmakaawa ang ina ni Yung Tzu sa kanyang mga kapitbahay na magrekomenda ng mapapangasawa para sa kanya. Masiglang sinabi ng tiyahin sa tabi niya, bakit hindi mo subukan si Zhuang Yuan? Noong Olympic Games, nakita ko si Yung Tzu na nakasuot ng napakagandang damit para makipag-date kay Zhuang Yuan. Ang mga sinabi ng kapitbahay ay nagsimulang magbigay ng ideya sa isipan ng ina ni Yung Tzu. Hinarap niya ang kanyang anak at tinanong, anak, ang pagpunta mo mula Beijing patungong Jiangsu, para ba kay Zhuang Yuan? Hindi pinansin ng ina ni Yung Tzu ang pagtataka ng kanyang anak. Lihim na sinabi ni tatay sa ina ni Zhuang Yuan na dalhin ang kanyang anak doon upang magkaroon ng pagkakataon ang dalawa na mag-blind date. Napagod si Yung Tzu sa walang sawang pagpapares ng kanyang ina. Para mabilis na mapaalis ang dalawang ina, kailangan lang nilang magkunwaring naglalaro. Magbilang ako ng 3 at magsisimula tayong tumawa. At tingnan mo kung gaano sila kasaya magtawanan. Pagkaalis ng mga ina, nagsimula silang pag-usapan si Jiang Yi. Narinig ni Yung Tzu na sa totoo lang, hindi maganda ang buhay ng kausap sa England. Nakakita na siya ng isang artikulo noon. Binanggit ang laro na dinisenyo ni Jiang Yi na kinopya ng kumpanya at ginamit, at siya naman ay inalis sa listahan ng mga tagalikha. Nabalitaan na nagdedemanda ang dalawang panig kamakailan. Bumuntong hininga si Zhuang Yuan. Napabuntong hininga siya na sinasabing wala silang magawa upang matulungan si Jiang Yi. Sa araw ng kasal ni Guanchao, pinangunahan ni Yung Tzu ang mga abay sa pagharang sa pinto. Dahil sa kanyang napakatalinong VE, nakakuha siya ng malaking sobre ng pera mula sa groom. Pinilit din niya ang groom na sagutin ang tanong, kung tama ang sagot, bubuksan ang pinto. Ano ang pinakamalaking pagsisisi ni Adam at Eva nang sila ay ikasal? Ang pinakamalaking pagsisisi ay walang sinuman sa mundo ang dumating upang uminom ng kanilang alak sa kasal. Narinig ni Yung Tzu ang boses ni Jiang Yi at agad na binuksan ang pinto. Sa gitna ng siksikan ng tao, agad na nakita ni Yung Tzu si Jiang Yi na malalim na nakatingin sa kanya. Sa mga mata ng dalawa, sila lang ang nakikita. Sila ay hindi sinasadyang napatawa ng malakas. Hindi lang si Jiang Yi ang nakahabol sa oras, kundi pati na rin si Ming Yu na isinantabi ang lahat ng kanyang gawain para makarating sa kasal. Maliban kay Yifei na nasa ibang bansa, sa wakas ay nagkita-kita ang buong grupo ng magkakaibigan. Nagpasalamat si Guanchao sa kanyang mga kaibigan dahil sa kanilang pagdalo sa kasal sa kabila ng mga paghihirap. Sa loob ng 12 taon na ito, palagi akong naghihintay na bumalik kayo. Ngayon, nasiyahan na ako. Sa maingay na kasalan, hindi maiiwasan ang pangulit ng mga ina. Tinanong ng mga ina ni Zhuang Yuan at Yung Tzu si Jiang Yi kung mayroon na siyang kasintahan. Si Yung Tzu ay nakikinig ng maigi sa tabi. Nang malaman niyang may kasintahan na si Jiang Yi, may bahid ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Palihim na ipinakita ni Jiang Yi sa ina ni Yung Tzu ang larawan ng kanyang kasintahan. Patuloy na nagtanong si Yung Tzu nang may pagtataka, dayuhan ba ang kasintahan mo? Taga-Afrika ba? Kung makukuha mo ang baukwet ng kasal, sasabihin ko sa iyo. Ininom ni Yung Tzu ang kanyang baso ng alak at sumugod sa harap. Sayang at hindi niya nakuha ang baukwet ng kasal. Nagtipon ng grupo ng magkakaibigan, umiinom ng alak at nagkukwentuhan. Iminungkahi ni Yung Tzu na maglaro sila ng truth or dare para maging mas masaya. Nang turn na ni Yung Tzu, tinanong niya si Jiang Yi, bakit hindi mo sinagot ang aking mga mensahe sa loob ng 12 taon? Umiwas ng tingin si Jiang Yi. Sinabi lang niya na wala siyang anumang tagumpay sa England at nahihiya siyang makipagkita sa lahat. Hindi na nagtanong pa si Yung Tzu. Naalala niya ang gabi ng kanyang ika-negatibo 18 kaarawan. Ayaw ding umamin ni Jiang Yi ng kanyang nararamdaman. 12 taon na ang nakalipas, palihim na kinuha ni Jiang Yi ang mamahaling alak na ingat na itinago ng kanyang ama para inumin ng lahat, bilang pagdiriwang sa pagtanda ni Yung Tzu. Nang malaman na ang alak na bigas ay malakas at hindi nila maaalala ang anumang nangyari kinabukasan pagkatapos uminom, iminungkahi ni Yung Tzu na maglaro sila ng truth or dare.
Bawat isa ay sasabihin kung sino ang gusto nila. Maluwag sa loob na nagtagay ang grupo at pagkatapos ay nagsimulang bumunot ng raffle. Bawat isa ay nagsabi kung sino ang gusto nila ayon sa pagkakasunod-sunod. Buong tapang na sinabi ni Guan Chao na gusto niya si Ifei. Gusto ni Zhuang Yuan si Mingyu, ngunit gusto ni Mingyu si Jiang Yi. Nang marinig ang pag-amin ni Mingyu, malungkot na uminom si Zhuang Yuan ng isang baso ng alak. Nang turno na ni Jiang Yi, kinabahan si Yongsu, gustong marinig ang kanyang sagot. Ngunit nanatiling tahimik si Jiang Yi sa loob ng mahabang panahon, sinabing ang taong gusto niya ay isang lihim. Hindi nakuha ni Yongsu ang sagot na gusto niya, kaya sinabi na lang niya na gusto niya ang manunulat na si Dingye. Bumalik sa kasalukuyan, medyo lasing na sinabi ni Yongsu kay Jiang Yi na nagsisisi siya. Nagsisisi siya na pinayagan siyang umalis noon. Inakala niya noon na mag-aaral lang siya sa ibang bansa ng ilang taon at pagkatapos ay babalik. Hindi niya inaasahan na mawawala siya ng 12 taon. Humingi siya ng tawad sa ginawa niya kay Jiang Yi noon. Maaari mo ba akong patawarin, Jiang Yi? Pinatawad na rin kita. Matapos ang kasal, hinahatid ni na Jiang Yi at Zhuang Yuan ang dalawang babae. Pagkatapos, tinanong ni Zhuang Yuan si Jiang Yi tungkol sa kaso niya laban sa dating kumpanya. Bumuntong hininga si Jiang Yi. Sa totoo lang, para makadalo sa kasal, isinuko niya ang kaso at nakakuha lang ng kaunting bayad pinsala. Plano niyang putulin ang ugnayan sa nakaraan at bumalik sa bansa para magsimulang muli. Napansin ni Zhuang Yuan na hindi maganda ang pakiramdam ng kausap, kaya sinadya niyang banggitin ang kasintahan ni Jiang Yi. Gusto niyang makita ang larawan. Medyo pamilyar ang mukha niya, parang nakita ko na kung saan. Ito si Spider-Man, siya ang boyfriend niya. Tinanggap ni Yongsu ang gawain na interviewin si Dingye. Sinuri niyang muli ang mga gawa ni Yongsu. Sa labas ng cover ng libro, may autograph na iniwan ni Jiang Yi. Nakasulat din ang isang pangungusap, pagkalipas ng 15 taon, magiging napakamahalaga ang pirma na ito. Dahil sa pangungusap na ito, bumalik ang isipan ni Yongsu sa kanyang high school days. Noon, si Jiang Yi ay isang eksperto sa paglalaro. Sumali pa nga siya sa isang kompetisyon sa lungsod. Lumapit si Yongsu kay Jiang Yi at sinuyo siya. Gusto niyang sumama sa kanya sa lungsod. May aquarium sa lungsod. Gusto ni Yongsu na makita ang mga paborito niyang balyena. Ginawa niya ang lahat, at nag-alok pa nga na tapusin ang lahat ng takdang aralin ni Jiang Yi hanggang sa kanilang pagtatapos. Magtitimpla ako ng tsaa, magbuhos ng tubig, maglalaban ng damit at magluluto ng pagkain. Napakilo si Jiang Yi at pumayag siya. Sa wakas, nakapasok din si Yongsu sa aquarium ayon sa kanyang kagustuhan. Bukod dito, mayroon ding sariling plano si Yongsu, ang manunulat na si Dingye, na ang kanyang paboritong manunulat ay nag-host ng book signing sa bookstore. Ayaw palampasin ni Yongsu. Pagkatapos ng buong araw na paglilibang, nakauwi si Yongsu sa hotel kung saan nakatira si Jiang Yi. Wala siyang dalang A, kaya hindi siya makakapagrenta ng ibang silid. Maaari lang siyang manatili sa iisang silid kay Jiang Yi na matiis ang isang gabi. Humiga si Yongsu sa sofa at nagbasa ng libro ni Dingye. Kumbinsido siya na sa loob ng 15 taon, si Dingye ay magiging isang mahusay na manunulat at ang kanyang pirma ay magiging napakamahalaga. Nakahiga silang dalawa at nag-usap. Nang banggitin ang paborito niyang balyena, lumiwanag ang mga mata ni Yongsu. Nakahiga si Jiang Yi sa kanyang tagiliran, nakatitig kay Yongsu na naglalarawan ng napakalinaw. Hindi niya napigilang mapangiti. Kinabukasan, pumunta si Yongsu sa book signing. Ngunit sino ang mag-aakala na si Dingye ay masasangkot sa isang aksidente sa sasakyan at bigla ang makakansela ang book signing. Nagreklamo ang lahat ng tagahanga na palaging kinakansela ang book signing ni Dingye dahil sa mga aksidente sa sasakyan. Hindi maiwasang madismaya si Yongsu na hindi niya nakita ang kanyang idolo. Pagkatapos ng kanyang laban, lumapit si Jiang Yi kay Yongsu. Ibinigay niya kay Yongsu ang binili niyang AC-3 player. Labis na nagulat si Yongsu. Hindi niya inaasahan na ang isang simpleng komento niya ay tatandaan ni Jiang Yi at bibilhan pa siya ng AC-3 player na gusto niya. Habang hawak ang regalo mula kay Jiang Yi, labis ang tuwa ni Yongsu. Habang pauwi, sinadya ni Jiang Yi na sabihin na hindi mapagkakatiwalaan si Dingye. Nakita ni Yongsu na nagselo si Jiang Yi kay Dingye. Mumisi si Jiang Yi. Sinabi niyang sigurado siyang masisikat pa siya kaysa kay Dingye. Ang pangarap niya ay maging isang game designer. Ididisenyo niya ang pinakamahusay na laro sa mundo. Nang marinig na ang isang tamad mag-aral na tulad ni Jiang Yi ay may pangarap, labis na natuwa si Yongsu. Hindi nagtagal ay nakatulog si Yongsu. Kinuha ni Jiang Yi ang libro ni Dingye na nakalagay sa tabi niya. Nag-iwan siya ng kanyang lagda at isang pangmusap sa cover. Naalala ang pangarap ni Jiang Yi na maging isang game designer, gusto niya ngayong umunlad sa bansa. Kaya, tinulungan siya ni Yongsu na mangolekta ng isa-zero dokumento mula sa iba't ibang lugar. Para pasalamatan si Yongsu, inimbitahan siya ni Jiang Yi na kumain. Matagal na silang hindi nagkita. Nang magkasama silang dalawa, medyo nailang sila. Nang matapos ang usapan, unang nagring ang telepono ni Yongsu. Nang makita niyang si Dingye ang tumatawag, umubo si Yongsu. Pagkatapos sagutin ang tawag, mabilis siyang nagpakilala. Sinabi niya na siya ang matapat niyang tagahanga. Nang marinig ito, hindi mapakali si Mingyu. Sigurado siyang kausap ni Yongsu si Dingye.
Hindi nagsalita ng marami si Dingye, inimbitahan niya si Yongtsu na magkita. Nagmamadaling umalis si Yongtsu. Dumating siya sa lugar ayon sa ibinigay na address ni Dingye. Nakita lang ni Yongtsu na nakatalikod si Dingye. Nang makita si Yongtsu, kinuha ni Dingye ang pamatay sunog at binasag ang windshield ng kotse sa harap niya. Nagulat si Yongtsu at tinakpan ang kanyang bibig. Siya ay naging saksi sa eksena ng paninira ng ari-arian. Nagpatawag si Yongtsu ng pulis ayon sa sinabi ni Dingye. Magkasama silang pumunta sa istasyon ng pulis. Sumang-ayon si Dingye na magbayad ng kompensasyon at sumang-ayon din ang may-ari ng sasakyan na makipag-ayos, kaya nalutas na ang bagay na ito. Naghintay si Yongtsu sa labas ng istasyon ng pulis. Sa wakas ay nakakausap na niya ang kanyang paboritong otor. Gusto niya ang malamig na ugali ni Dingye. Tumanggi siya sa imbitasyon ni Yongtsu para sa isang panayam. Hindi sumuko si Yongtsu at sinundan ang kalaban. Nang pumasok sila sa isang eskinita, hinarang sila ng tatlong lalaki. Sila ang mga kapatid ng may-ari ng binasag na sasakyan. Gusto nilang saktan si Dingye upang mailabas ang kanilang galit. Lumabas na ang may-ari ng sasakyan ay lihim na kumukuha ng litrato ng mga babae at ayaw burahin ang mga ito. Sumulpot si Dingye upang tulungan sirain ang sasakyan ng kalaban. Nang makitang hindi kayang lumaban, pinili niya ang pinakamahusay na diskarte, tumakbo. Mabilis na tumakbo si Dingye. Agad namang hinabol ni Yongtsu. Nailagan nilang dalawa ang mga lalaking iyon. Habang humihinga si Yongtsu, biglang sumulpot si Mingyu sa dulo ng eskinita. Kanina, habang nasa istasyon ng pulis si Yongtsu, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mingyu. Doon lang nalaman ni Mingyu na nasa istasyon ng pulis si Yongtsu. Pagkakita pa lang nila, walang paggalang na tinawag ni Mingyu si Dingye na isang tilaos na otor, at sinabing gumagawa lang siya ng gulo sa sarili niya. Ang manunulat na iyon ay nanaginip ng isda, di ba? Siya yung nanaginip ng isda. Nabasa ko na lahat ng 5 nobela na sinulat mo. 3 lang ang sinulat ko. Hindi nakakagulat na nainis si Dingye. Tinanggihan niya ang imbitasyon ni Yongtsu para sa panayam. Ngayon ay kailangan na lang niyang sumuko. Sabay na umuwi si Yongtsu at Mingyu. Pagdating kay Dingye, naaalala ni Yongtsu ang pirma sa aklat na nakita niya noon. Kinuwestiyon niya si Mingyu kung bakit niya dinumihan ang kanyang aklat. Sa kasalukuyang sitwasyon, imposibleng lampasan ni Mingyu si Dingye. Sumagot si Mingyu at diretsong sinabi na halos imposible rin para kay Yongtsu na maging kaibigan ni Dingye. Hindi sumuko si Yongtsu. Nagmungkahi siyang magpustahan silang dalawa kung sino ang unang magiging kaibigan ni Dingye o kung sino ang unang magiging sikat na game designer. Kung manalo si Yongtsu, muling naalala nilang dalawa ang kanilang pustahan noong nakaraang taon at nagpasya na ipagpatuloy ito. Kinabukasan, si Mingyu ay nagpunta sa isang kumpanya ng laro para sa isang panayam. Ang kanyang mga kasanayan ay hindi mapag-aalinlanganan. Agad na kinumbinsi ng boss si Mingyu na sumali. Nagkataon na ang babaeng nag-interview sa kanya ay si Chlo, isang kaibigan ni Mingyu noong nasa ibang bansa pa sila. Nang magkita silang muli, hindi napigilan ni Chlo ang kanyang pagkasabi. Matagal na niyang gusto si Mingyu noong nasa ibang bansa pa sila. Matagumpay na nakahanap ng trabaho si Mingyu, kaya inimbitahan ni Yongtsu ang kanyang mga kaibigan na magsama-sama para ipagdiwang. Nakatanggap din si Mingyu ng balita, ngunit ng oras na ng hapunan, nag-text lang siya kay Yongtsu na abala siya at hindi makakarating. Mula nang kumalat ang lahat, unti-unti nang lumayo si Mingyu at ang kanyang mga kaibigan. Bukod pa rito, mayroon siyang makapangyarihang kasintahan na laging bumubulong sa kanyang tainga. Alam ng kasintahan niya ang tungkol sa grupo ng kanyang mga kaibigan at pinayuhan si Mingyu na huwag nang lubusang malunod sa mga lumang relasyon. Huwag mong sayangin ang oras sa pakikisalamuha sa mga lumang kaibigan. Sa halip, ilagay mo ang iyong mahalagang oras sa mga bagay na kapakipakinabang para sa iyong kinabukasan. Naisip mo ba kung bakit napakalaki ng windshield ng kotse, ngunit napakaliit ng rearview mirror? Dahil sa harap lamang mayroong daan. Hindi dumating si Mingyu. Nagtaas ng baso ang 3 tao para magsaya. Kasabay nito, nawalan ng kuryente sa bahay. Ang eksenang ito ay tila nakita na noong taon na iyon. Nagmadali ang 3 babae na umuwi para panoorin ang huling episode ng drama. Sa kasamaang palad, biglang nawalan ng kuryente. Biglang naisip ni Yongtsu na dalhin ang kanyang mga kaibigan sa ibang lugar para maghanap ng Zi. Ang mga lalaking kaibigan ang nagmaneho para sa kanila. Nakagawian na ni Yongtsu na pumunta sa kotse ni Mingyu. Gusto rin ni Mingyu na sumama kay Mingyu. Nanatili si Yongtsu sa kanyang pwesto. Aktibong umupo si Mingyu sa likod ng kotse ni Mingyu. Tanging sa likod na lang ng sasakyan ni Zhu Ang Yuan makakaupo si Yongtsu. Sa daan, parehong hindi nakatuon si Yongtsu at Mingyu. Tiningnan ni Yongtsu ang likod ng dalawa at labis siyang nabalisa. Dumating ang lahat sa isang tindahan. Umupo ang mga babae sa harap ng TV at naghintay na mapanood ang huling episode. Binati ni Mingyu ang may-ari at umorder ng 128 na noodles. Para lang mas matagal magsara ang may-ari at dahil sa prinsipyo ng hindi pag-aaksaya, pinilit ng grupo ng mga lalaki na ubusin ang lahat ng noodles. Ang grupo ng mga babae naman ay abala lang sa Zi. Hindi naging masaya ang pagtatapos at halos maiyak si Yongtsu. Si Mingyu na nakaupo sa tapat ay napasuka sa pagkain ng noodles. Si Mingyu na katabi niya ay hinaplos ang kanyang likod para tulungan siya. Malumanay niyang inalagaan si Mingyu.
Nakita ni Yung Tzu ang intimate contact ng dalawa at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag sa kanyang puso. Sa daan pa uwi, si Mingyu at Yung Tzu ay nasa iisang building, kaya natural lamang na siya ang naging personal na trooper ni Yung Tzu. Sa pagkakataong ito, hindi sinasadya, parehong lumabas ang ngiti sa mukha ni Yung Tzu at Mingyu. Hindi napigilan ni Yung Tzu na ipatong ang kanyang kamay sa baywang ni Mingyu. Nang alalahanin ang nakaraan, hindi maiwasan ni Yung Tzu na makaramdam ng kaunting panghihinayang. Sinabi pa niya na sa susunod ay bibisita siya sa bahay ni Mingyu. Medyo kinabahan si Mingyu. Sinabi niya na napakagulo ng kanyang bahay at pag-uusapan na lang nila ito sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ng kainan, sabay na umalis si Mingyu at Zhuang Yuan. Pumunta silang dalawa sa harap ng isang vending machine. Naglabas sila ng barya para bumili ng inumin. Napansin ni Mingyu na nasa EV card pa rin ni Zhuang Yuan sa high school canteen ang litrato ni Mingyu. Si Mingyu naman ay hawak pa rin ang canteen card na may litrato ni Yung Tzu. Noon, dahil sa card na ito ay nagkaroon ng sunod-sunod na hindi pagkakaunawaan. Noong high school, pinahiram ni Zhuang Yuan si Mingyu ng canteen card. Kinagabihan, tinulungan ni Yung Tzu ang ibang babaeng estudyante na magbigay ng liham ng pag-ibig kay Mingyu. Ipinakita ni Mingyu na wala siyang pakialam at sinabi kay Yung Tzu na ilagay ito sa kanyang bulsa. Kinuha ni Yung Tzu ang uniforme ni Mingyu at nahulog ang canteen card ni Zhuang Yuan mula sa bulsa. Walang alam si Yung Tzu. Akala niya gusto ni Mingyu si Mingyu kaya dala niya ang litrato nito. Walang kamalay-malay si Yung Tzu kaya matagal siyang nalungkot dahil dito. Sa kasalukuyan, hindi alam ni Yung Tzu na matagal na siyang nasa puso ni Mingyu. Upang makalapit sa babaeng gusto niya, lumipat si Mingyu sa gusaling katapat ng bahay ni Yung Tzu. Sa paghilalang ng kurtina ay makikita na niya ang bahay ni Yung Tzu. Sa babaeng gusto niya, laging kaunti lang ang sinasabi ni Mingyu at mas marami ang ginagawa. Hindi dumalo si Mingyu sa huling pagtitipon, kaya hindi maiwasang malungkot si Yung Tzu. Nag-set up si Mingyu ng pagpupulong kay Yung Tzu. Gusto niyang malaman kung may nangyaring hindi maganda sa pagitan nilang dalawa. Sumagot si Yung Tzu, may ilang bagay na kapag nangyari ay hindi na maibabalik. Noong kolehiyo pa ang lahat, may nangyaring insidente na kinasasangkutan ni Lam Yifei. Sa loob ng mahabang panahon pagkatapos, hindi alam ni Mingyu kung paano haharapin ang kanyang mga kaibigan. Lalo na kay Yung Tzu na pinakamalapit kay Lam Yifei. Noong bakasyon, umuwi ang grupo ng magkakaibigan sa kanilang bayan. Si Yung Tzu at Zhuang Yuan ay nagpunta sa palengke para mamili. Nakita niya si Mingyu at ang kanyang kasintahang si Xiaonan na naglalambingan. Lumapit si Yung Tzu para bumati. Naalala niyang nakita niya si Xiaonan at ibang babae na naglalambingan sa bookstore at pagkatapos ay dumating ang kasintahan ni Xiaonan. Hinila ni Yung Tzu si Mingyu sa isang tabi para sabihin na si Xiaonan ay nagloloko at hindi siya karapat-dapat. Galit na galit si Yung Tzu. Natatakot lang siya na maloko si Mingyu. Ayaw ni Mingyu na manghimasok pa si Yung Tzu sa kanyang personal na buhay. Gusto niyang magpaalam sa nakaraan at mag-isa na harapin ang mga pagsubok ng buhay. Lahat ay may sariling bagong buhay. Lahat ay sumusulong. Ikaw lang ang nananatili sa nakaraan. At may ilang bagay na nangyari na at hindi na maibabalik. Habang papalayo ng papalayo ang matalik na kaibigan niya, umiiyak na umuwi si Yung Tzu. Hindi rin naging madali para kay Mingyu. Tumakbo si Xiaonan para pakiusapan si Mingyu na huwag pakinggan ang sinasabi ni Yung Tzu. Pinutol ni Mingyu ang kanyang sinasabi. Hindi niya pinayagan si Xiaonan na basta nalang husgahan ang kanyang kaibigan. Pagkatapos sabihin iyon, nakipaghiwalay siya kay Xiaonan. Mula nang magkita sila noon, hindi na nakipag-ugnayan si Mingyu kay Yung Tzu. Hindi na katulad ng dati ang relasyon ni Mingyu at Yung Tzu, at halos wala na rin siyang kontak sa ibang mga kaibigan. Sa ganitong sitwasyon, palihim na gusto ni Zhuang Yuan si Mingyu. Mula pa noong high school, hindi pa siya nagbabago. Naaalala pa rin ni Yung Tzu ang panahon ng high school. Kumain ng 4 ng wonton. Sinubukan ni Mingyu na pasayahin si Mingyu, kaya binigyan niya ito ng paborito nitong soda at tissue. Hindi masaya si Yung Tzu, kaya aksidente niyang nainom ang soda ni Zhuang Yuan. Nalungkot si Mingyu. Isinuot niya ang kanyang bag at umuwi. Agad siyang sinundan ni Mingyu. Hinila ni Yung Tzu si Zhuang Yuan na gustong umalis din, sinabi niya kay Zhuang Yuan na umupo muna sa kanya. Ang mga ginawa ni Yung Tzu ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan kay Zhuang Yuan na gusto niya si Zhuang Yuan. Agad itong pinabulaanan ni Yung Tzu. Huwag mong sabihing akala mo gusto kita. Bakit ka umupo sa likod ng kotse ko? Di ba? Sino ba ang gustong umupo sa likod ng kotse mo? Wala na akong ibang pagpipilian dahil puno na ang kotse nila. Ano? Sino ang gusto mong makaupo sa likod ng kotse? Gusto ko si Mingyu. Ilang simpleng salita lang mula kay Zhuang Yuan ang nagpahayag ng totoong nararamdaman ni Yung Tzu. Sa isang iglap, bagong taon na. Nagtipon ang grupo ng magkakaibigan para magbigayan ng regalo. Bumunot ang 4 ng papel. Kung sino ang pangalan na nakasulat sa papel, siya ang makakatanggap ng regalo mula sa taong iyon. Bawat isa ay bumunot ng isang piraso ng papel. Sa pagkakataong ito, gumawa ng pandilin lang si Yung Tzu. Ang pangalan ni Zhuang Yuan ang nakasulat sa lahat ng 4 na papel. Bawat isa ay may sariling iniisip. Bawat isa ay nagsabi ng ibang pangalan. Sinabi ni Mingyu na nabunot niya si Yung Tzu.
Si Mingyu lang ang matapat at sinabi ang pangalan ni Zhuang Yuan sa papel. Ang regalo ni Yongzu kay Mingyu ay isang wish card. Kinuha naman ni Zhuang Yuan ang bracelet na inihanda niya. Napansin ni Mingyu ang petsa na nakaukit sa pulseras. Ika-22 ng Enero 2012. Noong taong iyon, nag-aaral si Zhuang Yuan sa Universidad ng Tsinghua. Upang maging malapit kay Mingyu, tinanggihan niya ang inaalok ng universidad at sa halip ay kumuha ng master's degree sa Jiangzhou. Ang unang bagay na ginawa niya ay hanapin si Mingyu. Sayang lang at may kasintahan na si Mingyu na siksiyaonan. Matapos ang ilang sandali ng pag-uusap kay Mingyu, tumalikod si Zhuang Yuan. Hindi pa niya naibibigay ang pulseras. Hindi pa nakakalayo si Zhuang Yuan nang habulin siya ni Mingyu. Pakiramdam niya ay may gustong sabihin si Zhuang Yuan sa kanya. Itinago ni Zhuang Yuan ang regalo sa likod niya. Nasa dulo na ng dila niya ang pagpapahayag ng kanyang damdamin, ngunit nilunok niya ito. Nagdahilan na lang siya para palampasin ang sitwasyon. Sa wakas ay naibigay na rin ni Zhuang Yuan ang regalo ngayon. Ipinahayag niya rin ang matagal nang nakatago niyang damdamin. Matagal na niyang gusto si Mingyu. Nang masabi niya ang kanyang nararamdaman, umasa si Zhuang Yuan na makapagpaalam na sa nakaraan at magpatuloy. Matagal nang nabasa ni Mingyu ang panlilinlang ni Yongzu. Nagpasalamat siya sa arrangement ni Yongzu. Ito ang pinakamahusay na regalo na natanggap niya at ang pinakamasayang bagong taon para sa kanya. Pagkatapos, ibinigay ni Mingyu ang kanyang regalo kay Yongzu. Ito ang snow globe na natanggap ni Mingyu mula kay Mingyu noong naglaro sila ng gift exchange. Sa gitna ng snow globe ay ang balyena na gusto ni Yongzu. Ito sana ang regalo na ibibigay ni Mingyu kay Yongzu. Hindi inaasahan na nabunot ito ni Mingyu. Napunta ang regalo kay Mingyu at ngayon ay ibinalik niya ito sa orihinal na may-ari. Kinagabihan, umuwi si Mingyu. Nakita ng kasintahan niyang kasama niya sa bahay ang pulseras at pinagtawanan ito. Walang panlasa ang nagbigay ng regalo. Nagbigay ng ganoong kapangit na pulseras. Nahulaan ng kasintahan na ito ay regalo mula sa matalik na kaibigan ni Mingyu na gusto niya. Hindi nagsiselos ang kasintahan. Itinapon niya ang pulseras sa isang tabi. Sigurado siyang hindi isusuot ni Mingyu ang ganoong murang pulseras. At ang murang bagay na iyon sa mata ng kasintahan ay ang regalo na pinili ni Zhuang Yuan ng maingat para kay Mingyu gamit ang pera mula sa kanyang scholarship noon. Hindi masyadong masaya si Mingyu sa narinig niyang sinabi ng kanyang kasintahan. Naalala niya ang larawan ni Zhuang Yuan sa tabi niya. Buong pagmamalaki na isinuot ni Mingyu ang pulseras. Sa kabilang banda, naglalakad sa labas sina Yongzu at Mingyu. Umupo sila sa parke para mag-usap. Sinabi ni Yongzu na noong high school, nakatanggap din siya ng sagot mula kay Dingye. Noon, pinagalitan si Yongzu ng guro dahil sa kanyang mahinang marka. Nalungkot siya. Sa pagkakataong ito, sinubukan niya talagang mag-aral, ngunit hindi pa rin maganda ang kanyang marka. Labis na nalungkot si Yongzu. Naisip niyang sumulat sa kanyang idolo na si Dingye, umaasang makakakuha ng paghihikayat mula sa kanya. Sa kabutihang palad, nakatanggap siya ng sagot mula sa kanyang idolo. Dahil dito, matagal nang masaya si Yongzu. Ngunit hindi niya alam na para mapasaya siya, sinadya ni Mingyu na gayahin ang sulat kamay ni Dingye. Maraming oras ang ginugol niya para lang matapos ang liham, para lang makakuha ng ngiti mula kay Yongzu. Nang makita niya ang ngiti ni Yongzu, kontento na si Mingyu. Karaniwan, laging nakapaligid si Mingyu kay Yongzu. Gusto niya ang pagpipinta at hindi niya inilalagay ang kanyang puso sa pag-aaral. Kahit malapit na ang pagsusulit, hindi siya nag-aalala. Nang magtawag ng pangalan ang guro, tumayo si Mingyu at binasa ang Kixiao Yaoji nang walang laman ang isip. Ang kaklase niyang si Guan Chao sa tabi niya ay bumulong ng mga sagot. Ang laki ng kunkun ay napakalaki. Hindi lang si Mingyu ang hindi mahilig mag-aral, pati rin si Yongzu. Nahuli si Yongzu ng guro na nakikipag-usap kay Mingyu sa klase. Upang hindi maapektuhan ang pag-aaral ni Mingyu, pinapalitan ng guro si Yongzu ng upuan. Nang makapalit na ng upuan si Yongzu, gumamit si Mingyu ng isang pambihirang game item para makipagpalit ng upuan sa iba, at naging kaklase siya ni Lam Yifei. Ang mga tsismoso nilang kaklase ay nagdagdag ng pampalasa sa kwento, na nag-iisip na gusto ni Mingyu si Lam Yifei kaya siya ang kusang umupo sa tabi ni Lam Yifei. Narinig ni Yongzu ang chismis at tumakbo sa klase. Nakita niya si Mingyu at Lam Yifei na magkatabi. Naalala niya ang sinabi ni Mingyu noon na hindi siya ang gusto ni Mingyu. Hinala ni Yongzu na si Lam Yifei ang gusto ni Mingyu. Hindi masaya si Yongzu. Malungkot siya buong araw. Walang kamalay-malay si Lam Yifei at nagtataka. Si Mingyu ang nagsabi sa kanya ng dahilan. Tumawa ng malakas si Lam Yifei. Nabatid niyang nagkamali si Yongzu. Lumapit siya kay Yongzu at hinila siya sa tabi ng kanyang upuan. Lumingon ka sa kanan tapos sa kaliwa. Ano ang nakikita mo? Ang pakiramdam ni Yongzu ay parang nakasakay sa roller coaster. Mula sa pagkadismaya at kalungkutan ay naging masigla at matalino. Tumalon-talon siya pabalik sa kanyang upuan. Sa paglingon lang niya ay makikita na niya si Mingyu sa kabilang klase sa pamamagitan ng bintana. Ito rin ang dahilan kung bakit nagpalit ng upuan si Mingyu. Sa isang sulyap, makikita mo ang babaeng gusto mo. Ang panahon ay bumalik sa kasalukuyan. Dumating si Chloe sa bahay ni Mingyu bilang bisita.
Nagkataon naman na nag-video call si Yongsu. Kusa si Chloe na bumati kay Yongsu. Sinabi niya kay Yongsu na nasa bahay siya ni Mingyu. Hindi natural ang ekspresyon ni Yongsu. Hindi pa siya nakakapunta sa bahay ni Mingyu. Pilit na humiti si Yongsu. Pagkababa ng telepono, hindi mapakali si Mingyu. Patuloy siyang tumitingin sa oras sa telepono. Napansin ni Chloe na hindi siya welcome, kaya mataktika siyang nagpaalam kay Mingyu. Narinig niyang may sipon yata si Yongsu, kaya sinadya niyang magtimpla ng tsaa para sa sipon at dinala ito sa bahay ni Yongsu. Naramdaman ni Yongsu na epektibo ang tsaa ni Mingyu, kaya humingi siya ng resipe. Nang makita ni Mingyu na interesado si Yongsu sa tsaa, hindi na siya nag-atubili at ibinigay na lang ito. Mabilis siyang pumunta sa tapat ng pintuan ni Yongsu. Naghintay si Yongsu sa harap ng pintuan. Pagkalipas ng 25 minuto, eksaktong oras na kumatok si Mingyu sa pintuan ni Yongsu. Binigyan niya si Yongsu ng tsaa na siya mismo ang nagtimpla. Nitong mga nakaraang araw, araw-araw na sinasabayan ni Yongsu si Dingye para lang makakuha ng pagkakataong interviewin siya. Nagkataon naman na balak din ng kumpanya ni Mingyu na makipagtulungan kay Dingye. Gusto nilang gamitin ang ideya ng nobelang Maze ni Dingye para sa larong dinisenyo ni Mingyu. Ibinuhos ni Chloe ang lahat ng kanyang makakaya para dito. Sa wakas ay nakumbinsi si Mingyu, kailangan na lang niyang makuha ang karapatan sa nobela. Nalaman ni Yongsu na may problema si Mingyu, kaya kusa niyang dinala si Mingyu sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Dingye. Batay sa obserbasyon ni Yongsu, napakakaiba ni Dingye kamakailan. Kung hindi siya nagbabasa ng tula sa parke o nakikipaglaro ng chess sa mga matatanda, nagtatrabaho siya bilang waiter na parang may tinutupad siyang misyon. Binati ni Yongsu si Dingye at ipinakilala si Mingyu sa kanya, kasabay ng pagbanggit ng dahilan ng kanilang pagbisita. Matigas na tinanggihan ni Dingye ang pakikipagtulungan kay Mingyu. Gusto lang niyang ipakita ang kanyang gawa sa publiko ayon sa sarili niyang pananaw. Hindi para ipasok sa mundo ng laro na hindi tugma sa estilo ng nobela. Pagdating sa pagpasok, may gusto namang sabihin si Mingyu. Inilantad niya na si Dingye, bilang isang manunulat, ay hindi ba't nagpapasok din sa pagiging waiter. Nagalit si Dingye. Para lang patunayan na siya ay isang kwalipikadong waiter, kusang loob siyang nagpakita ng pagsasayaw ng noodles para sa mga customer. Sayang lang at hindi profesional na tagasayaw ng noodles si Dingye. Aksidente niyang natamaan ang customer, kaya pinagalitan siya ng manager at agad na tinanggal sa trabaho. Naghintay sina Yongsu at Mingyu sa labas ng tindahan. Nang makita nilang lumabas si Dingye, taos pusong humingi ng tawad si Yongsu sa kanya. Napag-isipan niya itong mabuti. Kung tutulungan ni Dingye si Mingyu, maaari niyang itigil ang pag-interview. Nang marinig iyon, pumayag si Dingye na ibenta ang nobela sa kumpanya ni Mingyu. Tungkol naman sa pera, bahala na ang bumibili kung magkano. Dahil tinanggal si Dingye sa trabaho ng restaurant, hindi maiwasang makonsensya si Yongsu. Nagpunta siya sa restaurant para tanungin kung bakit doon nagtatrabaho si Dingye. Nagtaka rin ang chef. Wala raw kahit kaunting kasanayan sa pagluluto si Dingye, kaya bakit siya nagpipilit na matuto magluto ng maanghang na isda. Matapos makipag-usap sa chef, lumapit ulit si Yongsu sa manager para pakiusapan. Umaasa siyang tatanggapin muli si Dingye. Si Yongsu, bilang isang reporter, ay nakasulat na ng isang espesyal na artikulo tungkol sa lutuing Jiangshao, at binanggit pa niya ang restaurant na ito na nagtitinda ng maanghang na isda. Nalaman ng manager ang pagkatao ni Yongsu, kaya agad siyang pumayag sa hiling ni Yongsu. Nagpadala si Yongsu ng mensahe kay Dingye. Ipinagbigay alam niya kay Dingye na nakumbinsi na niya ang manager, at pumayag na ang manager na bumalik si Dingye sa trabaho sa restaurant. Nang makita ang mensahe ni Yongsu, nag-alinlangan si Dingye. Tinulungan niya si Mingyu sa pakikipag-usap para sa kolaborasyon, at tinulungan din niya si Dingye na makabalik sa trabaho sa restaurant. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Yongsu ang kanyang trabaho. Kinakausap niya ang isang proyekto sa pagtutugma ng mga kasal. Pagkatapos magkita, batay sa mga kondisyon yung sumalapit ng magnegatibo 30 taong gulang, taunang kita na mas mababa sa 20,000 yuan, walang kotse, walang bahay, at walang lokal na rehistro. Ang tanging magandang punto ay wala siyang criminal record. Upang pumili ng makakadete para sa kanya, sa pamamagitan ng matchmaker, nagkasundo silang manood ng pelikula. Malapit na magsimula ang pelikula, ngunit hindi pa rin nakikita ni Yongsu ang lalaking ipinapare sa kanya. Ngunit nang makita niya si Dingye na dumaan, nahulaan ni Yongsu na niloloko siya ng matchmaker. Pagkatapos, inimbitahan ni Dingye si Yongsu na manood ng pelikula kasama siya. Natapos ang pelikula. Medyo malamig ang hangin sa gabi. Inihagis ni Dingye ang kanyang jacket kay Yongsu at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Hindi pa siya nakakalayo nang tumawag ang matchmaker. Lumabas na si Dingye ang match para kay Yongsu. Gumamit siya ng ibang pangalan para sumali sa matchmaking. Pagdating sa bahay, nang ayusin ni Yongsu ang jacket ni Dingye, may nahulog na notebook mula sa loob. Sa notebook ay may isang papel na naglalaman ng listahan ng mga kagustuhan. Minarkahan ni Dingye ang mga bagay na natapos na. Kinabukasan, pumunta si Dingye sa kumpanya ni Mingyu para makipag-usap. Si Yongsu, bilang tagapamagitan, ay dumalo rin sa pulong. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naging malapit si Dingye kay Yongsu. Gusto niyang si Yongsu ang maging kinatawan niya.
Tungkol naman kay Mingyu, anumang issue ay maaaring talakayin kay Yongsu. Nagtanong si Mingyu. Gusto niyang malaman kung ano ang pangunahing tema na gustong ipahayag ng librong Maze. Inanyayahan ni Dingye ang kanyang matapat na tagahanga, si Yongsu, na sumagot. Napakalalim ng pagkakaintindi ni Yongsu at pinuri pa siya ni Dingye. Nainggit si Mingyu sa interaksyon ng dalawa. Huwag na nating pag-usapan kung mababaw ang laro. Hindi ka ba pwedeng maging ganyan kababaw? Kung may problema ka, sabihin mo sa kanya. Pagkatapos sabihin ang kanyang iniisip, kalmadong umalis si Dingye. Sumunod si Yongsu sa labas para isauli ang jacket ni Dingye. Ngayong tinanggap na ni Yongsu ang papel bilang kinatawan, umaasa siyang matagumpay ding matatapos ni Dingye ang kolaborasyon. Nang makita niyang seryoso si Yongsu sa kanyang papel, dinala siya ni Dingye sa amusement park para sumakay ng roller coaster. Nang makita ang laro sa harapan, naisip ni Yongsu na umurong. Naalala niya ang panahon ng high school nang maghati-hati sila sa mga grupo para sumakay ng roller coaster. Hindi talaga nadaig ni Yongsu ang takot sa kanyang puso, kaya tumanggi siyang sumakay sa roller coaster. Para sumakay sa roller coaster, kailangan ng 2 tao sa bawat hanay. Sila Mi-Fei at Guan Chao ay isang grupo at may 3 tao pang natira. Nang makita si Zhuang Yuan na medyo nag-aatubili, kusang loob na nag-alok si Yongsu na sumama sa kanya. Hinila ni Mingyu si Yongsu. Lagi kong tinitingnan ang computer. Halos malaglag na ang aking retina. Hindi ako makasakay ng roller coaster. Sabay na umalis sina Yongsu at Mingyu. Sumakay sila sa mas simpleng rides. Hindi mapigilan ni Yongsu nang umiti. Nangako si Mingyu na kahit kailan gusto ni Yongsu sumakay ng roller coaster, sasamahan niya ito. Kung mananatili si Yongsu na takot sa roller coaster magpakailanman, sasama si Mingyu na pumili ng ibang laro para sa kanya. Nang marinig iyon mula kay Mingyu, nahihiyang humiga si Yongsu sa rehas. Hindi niya maitago ang masayang ngiti sa kanyang mukha. Bumalik si Yongsu sa realidad. Nahaharap sa patuloy na imbitasyon ni Dingye, hindi makatanggi si Yongsu. Napilitan siyang sumakay sa roller coaster. Pagkatapos ng sakay, walang reaksyon si Yongsu, ngunit nanginginig ang mga binti ni Dingye. Hindi siya makalakad ng normal. Malinaw na takot si Dingye sa roller coaster, ngunit ipinipilit pa rin niya itong sakyan. Dahil lang sa wala na siyang pagnanais sa buhay, gusto niyang maranasan ang pakiramdam ng malapit sa kamatayan. Iba sa kanya, takot si Yongsu sa kamatayan. Natatakot siyang pagkatapos niyang mamatay, hindi na niya makikita ang kanyang mga kaibigan at pamilya, hindi matupad ang kanyang mga pangarap, hindi makasama ang taong gusto niya. Mula sa pag-uusap ng dalawa, narinig ni Dingye na nakita ni Yongsu ang kanyang listahan ng mga kagustuhan. Kusang loob na nag-alok si Yongsu na samahan si Dingye sa pagkumpleto ng iba pang mga bagay sa listahan. Kahit saan man gustong pumunta ni Dingye, sasamahan niya ito. Tinupad ni Yongsu ang kanyang sinabi. Muli niyang hinila si Dingye para sumakay ng roller coaster. Matagal nang hindi makontak ni Mingyu si Yongsu. Kinabukasan nang magkita sila, tinanong niya ang nangyari kay Yongsu kahapon. Taimtim na isinalaysay ni Yongsu ang nangyari. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Mingyu. Dati hindi ka sumasakay, ngayon sumasakay ka na? Dahil ba kay Dingye na iyon? Ipinagtanggol ni Yongsu si Dingye. Patuloy nitong pinapalungkot si Mingyu. Ayaw na niyang magsalita, kaya galit siyang umalis sa cave. Pagkaalis ni Mingyu, paulit-ulit na tumawag at nag-text si Yongsu sa kanya, ngunit tila walang tugon ang lahat ng ito. Biglang nag-ring ang telepono ni Yongsu. Si Dingye ang tumawag. Gusto niyang imbitahan si Yongsu na bisitahin ang aquarium sa gabi. Dumating si Yongsu sa tagpuan. Naglakad-lakad sila sa aquarium. Nang makitang gabi na, iniuwi ni Dingye si Yongsu. Sa ibaba ng kanyang building, nagpaalam si Yongsu kay Dingye. Bago magpaalam, tinanong ni Dingye si Yongsu kung may nawala na ba siyang mahalagang tao sa buhay niya. Naisip ni Yongsu si Mingyu. Noong 18 siya, aktibo niyang nagpaalam kay Yongsu. Hindi niya alam na pagkatapos magpaalam, maaaring hindi na sila magkita muli. Kahit magkita pa sila makalipas ang maraming taon, hindi na maibabalik ang orihinal na pakiramdam. Hindi alam ni Yongsu na nakita ni Yongsu ang eksena ng pag-uusap ng dalawa. Hindi na abala ni Yongsu sina Zhuang Yuan at Lam Yifei na umuwi ng magkasama. Hindi maganda ang pakiramdam ni Yongsu, ininom niya ang ilang lata ng beer. Pagdating ni Yongsu sa bahay, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Dingye, pumayag siyang interviewin si Yongsu. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang panayam sa isang cave. Hindi nasisiyahan ang kalangitan kaya umulan. Walang dalang payong si Yongsu, at wala ring ugali si Dingye na magdala ng payong. Kino-question ni Yongsu kung bakit laging nawawala ang kanyang payong. Sumagot si Dingye na dahil pagkatapos ng ulan, nagiging walang silbi ang payong. Sa sandaling mawala ang payong, ito ay magiging pag-aari ng susunod na makakakita nito. Naalala ni Yongsu ang isang tag-ulan na araw sa high school, kung saan binigyan siya ni Yongsu ng payong na sinabi niyang napulot niya. Tuwang-tuwa si Yongsu na binuksan ang payong at nakita ang isang iginuhit na balyena sa transparent na canopy na paborito niya. Tumayo si Yongsu at pinaglaruan ang payong sa ulan, humanga sa cute na balyena.
Gustong-gusto ni Yongtsu ang payong na ito at lumukso-lukso sa ulan. Nahihirapang ilarawan ni Yongtsu ang kanyang kagalakan, itinuring niya ang payong bilang isang kayamanan. Umupo siya sa hagdanan ng paaralan at inikot ang payong. Biglang lumitaw si Mingyu sa likuran niya. Napag-isipan na ni Mingyu, sa halip na mag-aksaya ng oras sa isang taong hindi gusto sa kanya, tulad ni Yongtsu, mas mabuting itigil na ito ng maaga at bawiin ang kanyang damdamin. Inikayat niya si Yongtsu na iayain si Yongtsu na manood ng isang romantikong pelikula. Kung dadalo si Yongtsu sa date, ibig sabihin ay gusto niya si Yongtsu. Matapos makipag-date kay Yongtsu, nagbihis si Yongtsu sa bahay. Pagkatapos, dumating siya sa sinehan ayon sa napagkasunduan. Akala niya ay date nilang dalawa, ngunit hindi inaasahang dumating sina Zhuang Yuan at Yongtsu nang magkasama. Ang dating mundo ng dalawa ay naging tatlo. Hindi pa nagtatagal sa pelikula, tinawag sina Yongtsu at Zhuang Yuan ng isang tawag sa telepono. May isang lalaking estudyante na nanggulo kay Lam Yifei. Dahil hindi kayang labanan ni Guan Chao ang kalaban, mabilis niyang tinawag ang kanyang mga kapatid para tumulong. Nang malaman ni Yongtsu ang nangyari, personal niyang nilagyan ng gamot si Yongtsu. Hindi makatingin ng diretsyo si Yongtsu kay Yongtsu. Iminungkahi niya kay Yongtsu na huwag na siyang mag-makeup sa hinaharap, mas maganda siya nang walang makeup ng 1,000 beses. Hindi umabot ng 3 segundo ang kaligayahan ni Yongtsu. Bigla niyang naalala na naiwan niya ang kanyang payong na may balyena sa sinehan. Bumalik si Yongtsu upang hanapin ito, ngunit sa kasamaang palad ay nawala na ang payong. Hindi mapigilan ni Yongtsu ang pag-iyak. Pagsisisi ang nararamdaman niya. Hindi alam ni Yongtsu na sa tuwing umuulan, naghihintay si Yongtsu sa labas ng sinehan, nagmamasid sa mga payong ng mga dumadaan. Hindi siya binigo ng Diyos, nakita niya ang dalawang babaeng may dalang payong na may balyena na lumabas mula sa sinehan. Lumapit si Yongtsu upang ipaliwanag na ito ang kanyang nawawalang gamit. Matagal na siyang naghihintay doon para hanapin ang payong na ito para sa isang kaibigan. Nakita ng babae na ang kaibigan na sinasabi ni Yongtsu ay ang babaeng gusto niya. Nakaantig siya sa sinseridad ni Yongtsu, kaya ibinalik niya ang payong kay Yongtsu. Pagkatapos ng panayam, bumalik sina Yongtsu at Yongtsu sa kanilang bayan para sa ilang gawain. Uminom silang dalawa kasama si Guan Chao. Hindi maganda ang pagtanggap ni Yongtsu sa alak, kaya mabilis siyang nawalan ng malay sa kandungan ni Yongtsu. Huwag kang umiling, kung umiling ka pa, masusuka ako. Hindi ako gumagalaw, paano iyan? Medyo gumaling na ba? Malaki na ang pinagbago. Lasing na lasing si Yongtsu, bigla niyang naalala noong bata pa sila, nang sabay silang uminom ng rice wine at naglaro ng truth or dare. Nagsinungaling siya, sa totoo lang, gusto niya ang team ni Yongtsu na biglang nawala ng tibok. Mabilis niyang iniabot ang kanyang kamay, sa totoo lang, gusto kong kumain ng instant noodles. Hindi matiis ni Yongtsu ang galit, direkta niyang dinala si Yongtsu sa bahay at inihagis sa sopa. Tinutulungan ni Yongtsu si Yongtsu na hubarin ang kanyang sapatos, ngunit matigas ang ulo ni Yongtsu. Hindi siya ang tipo ng lalaking madaling sumuko. Nang makita niyang hindi niya mapigilan si Yongtsu, direct ang hinila ni Yongtsu ang kanyang shirt. Pagkasigaw ko ay nilalapastangan ako ni Yongtsu. Wala akong ginagawa, Yongtsu, malaki na kayo ngayon, dapat may limitasyon ang inyong pananalita at gawa. Mahirap ayusin si Yongtsu, ngunit ang kabilang panig ay patuloy na nagreklamo tungkol sa pagkain ng pansit. Walang magawa si Yongtsu kundi lutuin ang pansit para sa kanya. Nang makita ang kabilang panig na kumakain na parang gutom na tigre, tumawa si Yongtsu at sinigawan siya, kahit instant noodles ay masarap kainin, marahil dahil sa iyo. Ikaw na hinayupak, nagpapanggap ka pa ring lasing sa akin. Nakita ng ina ni Yongtsu na hindi sumama si Zhuang Yuan sa pagkakataong ito, kaya nag-alala siya na hindi ito magiging maganda kung magtatagal. Iminungkahi niya kay Yongtsu na samantalahin ang pagkakataon para magpakasal. Pinayuhan din ng kanyang ama ang kanyang anak, sa kabila ng hirap na maging magkaibigan mula sa pagiging magkasintahan, kailangan niyang sirain ang manipis na lambat na ito. Sa sandaling maghawak kamay ang dalawa, magbabago agad ang kanilang relasyon. Walang magawa si Yongtsu. Dali-dali siyang nagpaliwanag na wala silang relasyon ni Zhuang Yuan. Ang nakaraang paghahanap ng kapareha ay isang dula lamang. Hindi matiis ng kanyang ina ang galit. Lumingon siya at nakita si Yongtsu na nakaupo at nakikinig. Nalaman ni Yongtsu ang katotohanan mula kay Zhuang Yuan. Walang kasintahan si Yongtsu. Nang marinig ito, agad na tinanong ng ina ni Yongtsu si Yongtsu kung interesado siya sa kanyang anak na babae. Naghihintay si Yongtsu sa sagot ni Yongtsu nang biglang tumawag si Chloe. Minura niya si Yongtsu sa pagbabago ng may setup mula sa isang matandang lalaki tungo sa isang high school na babae. Galit na galit ang boss at gusto niya ng paliwanag mula kay Yongtsu. Kinabukasan, pumunta si Yongtsu sa kumpanya. Harap-harapan sa mga tanong ng boss, hindi niya maipaliwanag kung bakit mas angkop ang setting ng high school na babae sa laro. Ipinagtanggol ni Chloe si Yongtsu. Hula niya na ang imahe ng high school na babae ay batay kay Yongtsu. Kaya tinawagan ni Chloe si Yongtsu para humingi ng tulong sa paghikayat kay Yongtsu. Nagpunta si Yongtsu sa kumpanya ni Yongtsu, ngunit pagdating niya sa pintuan ng kumpanya, nakita niya si Chloe na umamin ng pag-ibig at humalik sa pisngi ni Yongtsu. Namula ang dalawang mata ni Yongtsu. Tatalikod na sana siya, ngunit mabilis na sumunod si Yongtsu, bagamat huli na ang lahat. Malungkot na umuwi si Yongtsu.
Sa galit, sinuntok niya ang globo na regalo ni Yongsu sa kanya at tinawag niya itong ihinayupak. Nang oras na iyon, tumawag si Dingye. Ginrab ni Yongsu ang pagkakataong ito para yayain siya na magkaraoke. Tiningnan ni Dingye si Yongsu na lasing na umiiyak habang kumakanta at patuloy na minumura si Yongsu. Tinanong ni Dingye si Yongsu kung bakit hindi siya umamin ng pag-ibig ng mas maaga, ngunit nag-aalala si Yongsu na baka hindi siya ang gusto ni Yongsu. Kung umamin siya, baka hindi na sila maging magkaibigan. Napakataas ng kanyang liig, bakit hindi niya makita ang puso ko? Totoo ngang mahaba ang liig niya. Hindi mo ba nakikita na para siyang gansa? Mukha talaga siyang gansa. Nahirapan si Dingye na iuwi si Yongsu na lasing. Nagpasalamat si Yongsu sa kanya sa pagsama sa kanya ngayong araw. Nangako siyang tiyak na tutulungan niya itong tapusin ang huling hiling sa listahan. Narinig ito at naantig ang puso ni Dingye. Hindi pa rin makontak ni Yongsu si Yongsu. Tinawagan niya ito ng hindi mabilang na beses. Sa wakas, sinagot ni Yongsu ang tawag. Hindi sinasadyang nahulog siya mula sa sofa, kaya sumigaw siya. Akala ni Yongsu na may nangyari sa kanya, kaya mabilis siyang tumakbo sa bahay niya para tingnan. Ang bigla ang pagdating ni Yongsu, agad na nagising si Yongsu at hindi maintindihan kung bakit napakabilis ng pagdating niya. Umiwas ng tingin si Yongsu at sinabi lang na naglalakad lang siya sa malapit. Bago pa makapagtanong si Yongsu, mabilis niyang sinuri ang kanyang sugat. Patingin niya ako kung ano ang nangyari. Halimaw ka! Halimaw ka! Nang bumalik sa katinuan si Yongsu, nakita niya ang buhok ni Yongsu na parang pugad ng manok dahil sa paghawak niya. Nahihiya siyang yumuko. Pinayuhan niya si Yongsu na huwag na siyang hanapin dahil mayroon na siyang flu. Nang marinig ang selos na tono ni Yongsu, mabilis na ipinaliwanag ni Yongsu na magkaibigan lang sila at tinanggihan na niya si Chlo. Nagbago ang ekspresyon ni Yongsu mula sa pagiging madilim tungo sa pagiging maliwanag. Agad niyang binago ang paksa at tinanong ang kabilang panig kung bakit niya binago ang setting ng karakter ng Maze. Siya ay isang aktibo at masiglang high school na babae. Hindi makatingin ng diretsyo si Yongsu kay Yongsu. Sinabi niyang hindi pa niya nilalaro ang kanyang laro, kaya hindi niya ito maipaliwanag sa kanya. Sa totoo lang, matagal nang nilalaro ni Yongsu ang larong idinisenyo ni Yongsu. Noong bata pa siya, nang masugatan siya sa pagkahulog, sa bahay lang siya makakapagpahinga. Araw-araw na binibisita ni Yongsu si Yongsu at idinisenyo para sa kanya ang isang napakahirap na laro ng tech na may 6 na antas lamang. Kailangan lang niyang malampasan ang isang antas para makakuha ng gantimpala. Hindi lang ako nakalaro ng larong idinisenyo mo, nakakuha pa ako ng gantimpala pagkatapos makumpleto ang antas. Pag-uwi ni Yongsu, nagmadali si Zhuang Yuan na tanungin ang kalagayan ni Yongsu. Nang malaman niyang bahagya lang itong nasugatan, gumaan ang kanyang loob. Pinayuhan niya si Yongsu na bukas ay ulan, kaya pwede niyang dalhin ang payong na may balyena para umamin ng pag-ibig kay Yongsu. Sinunod ni Yongsu ang payo ni Zhuang Yuan. Inimbitahan niya si Yongsu na maghapunan kinabukasan. Madaling pumayag si Yongsu. Nang gabing iyon, nakasweet at tae si Yongsu at nauna na sa restoran para maghintay. Ngunit pagkababa lang ni Yongsu mula sa trabaho at maghahanda na sanang pumunta sa kanilang tagpuan, hinarang siya ni Dingye. Walang paalam, hinila siya nito papasok ng kotse para isakatuparan ang kanyang huling hiling. Hindi inaasahang dinala ni Dingye si Yongsu sa isang bundok sa labas ng bayan. Gustong ipaalam ni Yongsu kay Yongsu, ngunit walang signal sa bundok, kaya kailangan niyang lumayo ng kaunti para makakuha ng signal. Hanggang sa magsara ang restoran, saka lang nakatanggap ng tawag si Yongsu mula kay Yongsu. Ngunit dahil sa masamang signal, narinig lang niya ang boses ni Yongsu at Dingye na nag-uusap sa bundok. Buntong hininga si Yongsu. Tahimik siyang umalis sa restoran. Sa ulan, tiningnan niya ang balyena sa payong at malungkot na umalis. Nang mawala muli ang signal, walang magawa si Yongsu kundi umupo sa tabi ni Dingye. Ibinunyag ni Dingye ang kanyang huling hiling, makita ang pagsikat ng araw pagkatapos ng ulan. Nagtawanan silang dalawa habang naghihintay sa paglitaw ng araw. Hindi alam ni Yongsu na gising si Yongsu buong magdamag. Tinitingnan niya ang litrato ng grupo at inalala ang nakaraan. Bago ang entrance exam sa kolehiyo, iniisip ng mga kaklase kung aling universidad ang pipiliin. Gusto ni Yongsu na manatili sa iisang lungsod kasama si Yongsu, kaya kusa siyang tumulong sa class president na magsumite ng aplikasyon. Nang makita niyang gustong pumunta ni Yongsu sa Beijing, natigilan si Yongsu. Matapos malaman ang mga pagnanais ni Yongsu, nagbago si Yongsu na parang ibang tao. Binaliwala niya si Yongsu at ikinulong ang sarili sa kanyang silid, nagsimulang mag-aral. Hindi na siya natutulog sa klase. Hindi siya binigo ng Diyos, sa mock exam, nakakuha si Yongsu ng mataas na marka. Tuwang-tuwa siya. Sa isang maulap na umaga, pinanood ni Yongsu at Dingye ang pagsikat ng araw. Hindi maintindihan ni Yongsu kung bakit isinulat ni Dingye ang mga bagay na ito, tulad ng paglalaro ng chess at pagluluto ng maanghang na steamed fish, sa kanyang listahan ng mga huling hiling. Sa totoo lang, ang mga hiling na ito ay pag-aari ng kaibigan ni Dingye. Noong bata pa siya, kakaiba ang personalidad ni Dingye. Ayaw niyang makipaglaro sa iba at madalas na mag-isa sa kanyang silid nagsusulat ng mga kwento.
Nang siya ay lumaki na, naintindihan niya na mas masaya kung ibinabahagi mo ang mga magagandang bagay sa mga kaibigan. Kaya naman, hinangaan niya si Yongsu sa pagkakaroon ng grupo ng mga kaibigan. Ngayon, kaibigan mo na rin ako, ngunit ngayon, ang pinakahinahangaan ko ay si Yongsu. Ang mga salitang halos pag-amin ng pag-ibig na ito ay nagpatulala kay Yongsu. Mabilis siyang tumalikod upang magpalit ng paksa. Sa sandaling iyon, sumikat ang araw. Ang dalawa ay naligo sa sikat ng araw, tinatangkilik ang magandang tanawin. Iwinidinggi si Yongsu. Hindi sinasadyang nakita ito ni Yongsu. Nabawasan ang kanyang loob. Pinatay niya ang kanyang telepono at hindi na sinasagot ang mga tawag mula kay Yongsu. Hindi makontak ni Yongsu si Yongsu kaya kailangan niyang hanapin si Zhuang Yuan. Nagsinungaling si Zhuang Yuan na hindi rin niya makita si Yongsu, ngunit ang pag-iwas niya sa tingin ay hindi maitago kay Yongsu. Dati, pinoprotektahan din ni Zhuang Yuan si Yongsu sa ganitong paraan. Simula nang mag-focus si Yongsu sa kanyang pag-aaral at hindi na pinansin si Yongsu, palaging malungkot si Yongsu. Sadya niyang nagreklamo sa harap ni Zhuang Yuan dahil kay Yongsu. Si Yongsu ay walang gana mag-aral, baka hindi siya makapasa sa entrance exam sa kolehiyo. Walang magawa si Zhuang Yuan kundi sabihin ng direkta na si Yongsu ay abala sa paghahanap sa kanya para mag-aral. Gusto niyang gamitin ang huling panahong ito para mapabuti ang kanyang pagganap hanggat maaari upang makapasok sa parehong lungsod ni Yongsu. Sa tuwing inaantok si Yongsu, gumuhit siya ng balyena para hindi na siya antukin. Maya-maya, ibinigay ni Zhuang Yuan ang test paper ni Yongsu kay Yongsu para tingnan. Nang makita ang malinaw na pagtaas sa mga marka at ang balyena sa test paper, hindi napigilan ni Yongsu ang umiyak. Mabilis siyang tumakbo sa klase. Umiti si Yongsu habang tinitingnan ang natutulog na binata. Palihim din siyang naglagay ng isang bote ng gatas sa kanyang mesa. Simula noon, araw-araw na sinundan ni Yongsu si Yongsu. Bakit mo ako sinusundan? Sige, susundan kita. Kung gayon, susundan kita palagi, okay lang ba? Okay lang. Dumating ang araw ng paglalabas ng resulta ng entrance exam sa kolehiyo. Tuwang-tuwa si Yongsu na binuksan ang website para tingnan ito. Ngunit, napakababa ng kanyang score, hindi siya makapasok sa universidad sa Beijing. Nalungkot si Yongsu at nagkulong sa kanyang silid. Pumasok ang kanyang ina upang bisitahin ang kanyang anak at pinayuhan siyang mag-aral sa England. Galit na pinalayas ni Yongsu ang kanyang ina. Ayaw niyang lumayo kay Yongsu na hindi nakapasa sa entrance exam sa kolehiyo. Ipinahayag ni Yongsu sa harap ng kanyang mga kaibigan na hindi siya mag-aaral sa kolehiyo. Sa hinaharap, magtatrabaho ako sa lungsod kung saan nag-aaral ang lahat. Maaari tayong magkita-kita anumang oras para maglibang. Walang sinabi ang kanyang mga kaibigan tungkol dito, ngunit walang sinuman ang gustong guluhin ni Yongsu ang kanyang buhay. Galit na umalis si Yongsu matapos marinig ang sinabi ni Yongsu. Hinabol ni Yongsu si Yongsu hanggang sa kanyang bahay. Tahimik siyang umupo sa tabi nito nang walang sinasabi. Sa hapunan, hindi pa rin nakalimutan ni Yongsu na sulyapan si Yongsu. Sa hinaharap, may mga taong mamumuhay ng maayos habang ang iba ay tatambay lang buong araw. Kung gayon, hindi na tayo magkakasama. Pagkatapos sabihin ito, ibinaba ni Yongsu ang kanyang chopsticks at pumasok sa kanyang silid. Walang magawa si Yongsu kundi umalis. Hindi niya alam na namumula na ang mga mata ni Yongsu sa kanyang silid. Patuloy na umagos ang kanyang mga luha. Ayaw niyang sadyang insultuhin si Yongsu. Pero bago iyon, pumunta sa kanilang bahay ang ina ni Yongsu at hiniling na hikayatin niya si Yongsu na mag-aral sa England. Sa puso ni Yongsu, mas malaki ang bigat ng kanyang mga salita kaysa sa iba. Pumayag si Yongsu sa ina ni Yongsu. Para mapaalis si Yongsu, sinuot niya ang damit na regalo ni Lam Yifei para makipagkita kay Zhuang Yuan. Naglakad ang dalawa sa tabi ng ilog at binanggit ni Yongsu si Yongsu. Sinabi sa kanya ng kabilang partido na ang pangarap niya ay maging isang game designer. Tuwang-tuwa si Yongsu nang marinig ito. Ngunit ngayon, isinusuko na ni Yongsu ang kanyang pangarap dahil sa kanya. Hindi niya iyon papayagan. Pagkatapos sabihin iyon, namula ang mga mata ni Yongsu. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Zhuang Yuan. Hiniling niya na tulungan siya nitong gampanan ang isang dula upang paalisin ang lalaking nanggugulo sa kanya. Akala ni Zhuang Yuan ay may problema si Yongsu. Napakabayani niya, hinawakan niya ang kamay ni Yongsu at nagpatuloy. Kinakalkula ni Yongsu ang oras, sadyang naghintay siya kay Yongsu sa daanan na tiyak na daraanan nito. Nagulantang si Yongsu nang makita ang dalawa na magkasama, sinundan niya ang dalawa ng buong daan na parang walang buhay na katawan. Sa huli, nalungkot siyang tumalikod at umalis. Nang makita ni Yongsu na umalis na siya, patuloy na umagos ang kanyang luha. Sa huli, hindi na niya napigilan ang umiyak. Nang matapos si Yongsu sa pagkukwento, saka lang nalaman ni Zhuang Yuan na ginamit pala siya bilang pananggalang. Nag-alala siya na baka hindi siya maintindihan ng kanyang mga kapatid sa loob ng 12 taon, kaya nagmadali siyang tulungan si Yongsu na makipagkita kay Yongsu. Pinayuhan din niya si Yongsu na siguraduhin niyang ipaliwanag ang nangyari noon. Sa wakas ay nakita rin ni Yongsu si Yongsu. Ipinaliwanag niya kung bakit hindi siya nakapunta sa kanilang tagpuan kahapon. Hindi pa rin nawawala ang galit ni Yongsu. Nagsiselo siya kay Yongsu dahil pumunta ito para manood ng pagsikat ng araw kasama si Dingye at sinabotahe siya.
Hindi masabi ni Yongtsu kay Yongtsu ang tungkol sa listahan ng mga huling hiling, kaya nautal siya at hindi alam kung paano ipapaliwanag. Nang makita ni Zhuang Yuan na nagkakaroon pa rin ng problema ang dalawa, sabik niyang ipinaliwanag ang tungkol sa kanilang pagpapanggap na magkasintahan noon. Sinabi ni Yongtsu na alam niyang nagpapanggap lang silang dalawa noon. Sanay na si Yongtsu kay Yongtsu kaya nahulaan niya ang iniisip nito. Ang nagpagalit sa kanya ay hindi dapat ginamit ni Yongtsu ang pamamaraang ito para magpaalam sa kanya noon. Hindi rin siya nakipag-usap sa kanya at nagpasya siyang mag-isa. Galit na galit si Yongtsu na hindi niya mapatawad si Yongtsu. Sa loob ng 12 taon, hindi niya ito kinontak. Dahil sa iyong mga pangako. Dati, sinabi mong lagi mo akong susundan, magiging buntot ko. Umalis si Yongtsu nang hindi lumilingon, iniiwan si Yongtsu na lumuluha ng labis. Pag-uwi niya, kinuha ni Yongtsu ang globo na ibinigay sa kanya ni Yongtsu. Sa totoo lang, pinagsisisihan niya ang desisyon niya noon. 12 taong pinanabikan ni Yongtsu si Yongtsu at halos nasira na niya ang salitang Pilondon sa globo. Sa galit, itinuring niya ang globo na parang si Yongtsu at doon niya inilabas ang kanyang sama ng loob. Hindi sinasadyang nasira niya ang globo at sa loob nito ay may mga card na maingat na iginuhit ni Yongtsu. Bawat card ay si Yongtsu sa iba't ibang anyo at estilo. Ginawa niyang manatili ng walang hanggan sa mga card ang bawat masayang sandali niya. Tuwang-tuwa na dinala ni Yongtsu ang mga card na iyon sa kumpanya para hanapin si Yongtsu. Bilang kinatawa ni Dingye, nagbigay siya ng mungkahi tungkol sa pagtatakda ng pangunahing karakter para sa Maze Game. Inilabas niya ang mga card at sinabi sa lahat na ang babae sa card, na tinawag niyang Candy Blast, ay isang babaeng kayang maglakbay sa oras. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang mapanatili ang kanyang relasyon sa kanyang mga kaibigan. Sa iba't ibang espasyo-panahon, ang Candy Blast ay may iba't ibang estilo na maaaring magbigay ng bagong pakiramdam at kagalakan sa manlalaro. Nakumbinsi ang boss at pumayag na gawing pangunahing karakter ng laro ang Candy Blast. Yongtsu, anong palagay mo? Magaling ang mga guhit, maganda ang mga karakter, o gamitin natin ito bilang orihinal na drawing. Tinulungan ni Yongtsu si Yongtsu na lutasin ang kanyang salungatan sa kumpanya at buong puso rin siyang humingi ng paumanhin sa pagtanggi sa kanya. Pinatawad ni Yongtsu si Yongtsu. Sa wakas ay nagkaayos din sila. Nagsimulang mag-intern si Zhuang Yuan sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Mingyu. Pagkakita ng boyfriend ni Mingyu, sinabi na kay Zhuang Yuan ang relasyon niya kay Mingyu. Humingi pa siya ng tulong kay Zhuang Yuan. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Zhuang Yuan sina Yongtsu at Yongtsu sa isang restoran. Inakala ng grupo ng mga kaibigan na magtitipon-tipon lang sila. Hindi nila inaasahan na pagdating ni Mingyu, nag-propose ang kanyang boyfriend sa harap ng buong grupo. Kung hindi papayag si Mingyu, patuloy siyang luluhod. Napaipit si Mingyu sa isang sulok, kaya nahihiya siyang tumingin sa kanyang mga kaibigan. Wala siyang magawa kundi tanggapin ang proposal. Hindi maiwasan ni Zhuang Yuan na maiyak nang makita niya ang eksenang ito. Dali-dali siyang pumalakpak upang itago ang sakit sa kanyang puso. Naintindihan ng kanyang mga kaibigan ang paghihirap ni Zhuang Yuan. Alam nilang lahat na may damdamin si Zhuang Yuan para kay Mingyu. Noong araw ng entrance exam sa kolehiyo, palihim na tinanong ni Zhuang Yuan si Yongtsu upang alamin kung anong universidad ang gustong pasukan ni Mingyu. Nang malaman niyang gustong makapasok ni Mingyu sa nangungunang Tsinghua University, nalungkot si Zhuang Yuan. Ngunit para kay Mingyu, nagpasya siyang subukan ang kanyang makakaya. Nang araw ng paglabas ng resulta, matagumpay na nakapasa si Zhuang Yuan sa Tsinghua University, ngunit si Mingyu ay natanggap sa Jiangsu University. Nagalit siya, kaya binaliwala niya si Mingyu na nagpapangiti sa kanya. Ibinigay ni Mingyu ang lollipop para pasayahin siya. Sa totoo lang, matagal na niyang alam na si Yongtsu ay pumunta upang mag-espiya noon. Kaya sinadya niyang sabihin na gusto niyang makapasok sa Tsinghua University. Umaasa din siyang mag-aaral silang dalawa sa iisang paaralan. Sabay silang kumakain sa kantin, sabay na nakatitig sa tabi ng lawa. Ngunit sa araw ng paglalabas ng resulta, tumawag ang Jiangsu University upang imbitahan si Mingyu na mag-enroll. Sa huli, natalo siya sa katotohanan at pinili ang Jiangsu University. Sadya niyang niloko si Yongtsu para makapasok si Zhuang Yuan sa Tsinghua University at makapag-aral sa mas mahusay na paaralan. Niyakap ni Mingyu si Zhuang Yuan na nasasaktan, hindi niya mapigilan ang umiyak. Bumalik sa kasalukuyan, lasing na lasing si Zhuang Yuan. Sadyang pinayuhan niya si Yongtsu na huwag nang hintayin pa si Yongtsu, kung hindi ay matutulad siya sa kanya makita ang babaeng gusto niya na maisuot na singsing na regalo ng iba. Matagal ka na niyang hinihintay, 12 taon na, huwag mo na siyang paghintayin pa. Nakumbinsi si Yongtsu. Nagpunta siya kay Yongtsu at niyaya itong manood ng pelikula at sadyang inarkila pa ang buong sinehan. Matapos ang pelikula, naalala ni Yongtsu ang sinabi ni Yongtsu. Sadyang hinintay niya hanggang sa matapos ang credits. Nang tumayo si Yongtsu para umalis, tinawag niya ito. May nakalimutan ka ba? Nagulat si Yongtsu nang makita ang payong na may balyana na nawala noon at ngayon ay natagpuan na niya. Sunod-sunod na pumasok sa isip niya ang mga nakaraang alaala. Hindi napigilan ni Yongtsu na mamula ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang mawala ang mahalagang payong na ito. Kinabukasan, kinausap ng boss ni Mingyu si Mingyu.
Plano ng kumpanya na piliin siya bilang vice-presidente. Ang isa pang pagpipilian ay ang kanyang boyfriend. Ang kumpanya, nagpasya ang kumpanya na hayaang magkompetensya ang dalawa. Sa huli, ang pinakamahusay na kwalipikadong tao ang pipiliin bilang vice-presidente. Nalaman din ng boyfriend ang tungkol dito. Nang gabing iyon, naghanda siya ng hapunan upang hikayatin si Mingyu na umurong sa kompetisyon. Magkasintahan naman sila, kaya kung mabunyag ang kanilang relasyon, pareho silang matatanggal sa trabaho. Nahulaan ni Mingyu ang iniisip ng kanyang boyfriend, ipinaliwanag niya na magkakaroon sila ng bukas na kompetisyon at ang mananalo ay magiging vice-presidente habang ang matatalo ay magbibitiw. Sa ganitong paraan, hindi na nila kailangang harapin ang panganib na matanggal sa trabaho. Hindi nasisiyahan ang boyfriend at plano niyang ipagpatuloy ang paghikayat, ngunit tinawagan ni Yongsu si Mingyu. Kinuha niya ang pagkakataong ito para umalis. Inimbitahan siya ni Yongsu na ayusan siya. Bukas, makikipag-date siya kay Yongsu. Mabilis at maingat na pumili si Mingyu ng isang peres ng hikaw para kay Yongsu at nagdala pa ng kandila at essential oils. Sabik din niyang hinihintay ang unang date ni na Yongsu at Yongsu. Ngunit, hindi naintindihan ni Yongsu ang romansa. Pagkapasok pa lang niya, nakaramdam siya na masyadong madilim kaya binuksan niya ang ilaw. Buntong hininga si Yongsu. Mabilis niyang binuksan ang ilaw sa kusina. Sa kasamaang palad, hindi maililigtas ng maliwanag na ilaw ang kanyang masamang pagluluto. Isang serye ng nasunog na pagkain ang inihain. Walang magawa ang dalawa kundi kumain ng instant noodles. Pagkatapos kumain, binuksan ni Yongsu ang isang video. Sa loob nito ay ang pag-amin ng pag-ibig ni Yongsu. Inialay para kay Yongsu. Ang video na ito ang premyo sa pagkumpleto ng larong binanggit ni Yongsu. Noon, nang makita ni Yongsu ang video na ito, umiyak siya ng labis. Habang nalulungkot, hindi niya napansin na nakatayo si Yongsu sa labas ng pintuan, hindi naglakas loob na pumasok. Gusto sana niyang umamin kay Yongsu, ngunit natatakot siyang hindi na niya ito maiwanan kapag nakita niya ang babaeng gusto niya. Mabilis na umalis si Yongsu. Narinig ni Yongsu ang ingay kaya lumabas siya sa balkonahe. Nakita niya mismo ang kanyang papalayo na anino. Nang lumingon ang kabilang panig, dali-daling umupo si Yongsu. Sumandal siya sa dingding at umiyak ng tahimik. Nang marinig ang pag-alis ng kotse, hindi na napigilan ni Yongsu ang kanyang emosyon. Dali-dali siyang bumaba at galit na hinabol si Yongsu. Sumisigaw si Yongsu sa ulan, tinatawag ang pangalan ni Yongsu. Pakiramdam ni Yongsu ay may naramdaman siya, kaya lumingon siya, ngunit wala siyang nakita sa likuran niya. Bumalik siya ng walang pag-asa. Hindi niya napansin si Yongsu na humahabol sa kanya. Yongsu, natapos ko na ang laro. Gusto rin kita. Mag-aral ka ng mabuti, hihintayin kita na bumalik. Sa sandaling ito, kinuha ni Yongsu ang video, naghihintay ng sagot mula sa kabilang panig. Uminom si Yongsu ng alak. Direkta siyang tumingin sa mga mata ni Yongsu, ngunit nang sasabihin na sana niya ang gusto kita, biglang tumawag si Chlo, sinabihan siyang pumunta sa kumpanya. Nang matapos sa kanyang ginagawa, bumalik si Yongsu sa bahay at nakita si Mingyu na naiinip na umiikot sa globo. Nahulaan niyang baka galit na ito, kaya dali-dali niyang ipinagpatuloy ang kanyang hindi natapos na sinabi. Makinig ka ng mabuti, kaibigan, nasa harap mo ako ngayon. Nasa harap ko ay Africa. Hindi sinasadyang tumingala si Mingyu at nakita niya si Yongsu sa tapat na nakabukas ang flash. Natulala si Mingyu sa kanya. Bumalik ang kanyang isipan sa high school noon. Ginamit ni Yongsu ang kanyang pinakamahalagang game equipment model para makipagpalit ng upuan kung saan direkta niyang makikita si Mingyu. Nang malaman ito ni Mingyu, naunawaan niya ang damdamin ng kabilang partido. Hindi niya mapigilan ang kanyang kagalakan. Sa sandaling iyon, halos umapaw na ang kaligayahan mula sa puso ni Mingyu. Hindi na makapag-antay si Mingyu, hindi na kanya hinintay ang elevator, kaya naghagdan na lang siya paakyat sa kanyang palapag. Niyakap ng mahigpit ni Yongsu ang taong nasa kanyang bisig. Hindi pa nga nagtatagal ang sandali ng kanilang paglalambingan, biglang napansin ni Mingyu ang isang pares ng tsinelas sa ilalim ng kurtina. Kinuha niya ang kisandata at pinilit palabasin si Zhuang Yuan. Sa sandaling ito, ang romantikong tagpo ng pag-amin ng pag-ibig ay mabilis na naging isang pinangyarihan ng pagtatanong. Akala mo ba gumagawa ka ng pelikula? Nagsushooting ka ba sa likod ng bintana? Ano ang nasa likod ng bintana? Hindi mo pa ba napanood? Ang Rear Window ay tungkol sa isang reporter na araw-araw na nakikinig sa kanyang kapitbahay deserve niya. Bakit hindi mo na lang siya pinatay kanina? Hinanap ni Mingyu ang dalawa para magpaliwanag. Tinanong niya kung paano sila magbabago. Aalis na ako para bigyan kayo ng espasyo, sabi niya. Opisyal na naging magkasintahan ang dalawa. Maraming gustong gawin si Mingyu. Nahihiya siyang isulat ang huling bagay sa listahan ng maghalikan. Sinunod ni Yongsu ang kanyang gusto at pinalitan nila ang kanilang avatar sa isang magkapares na avatar. Pagkatapos ay magka-holding hands. Nang lumabas sila, ang atensyon ni Yongsu ay nasa telepono niya. Naghahanap naman si Mingyu ng pagkakataon na hawakan ang kamay ni Yongsu. Nang malapit na niyang mahawakan ito, itinaas ni Yongsu ang kanyang kamay upang ilipat ang telepono sa kabilang kamay. Agad na nagbago ang reaksyon ni Mingyu. Itinaas niya ang listahan na sinulat niya. Ngumiti si Yongsu at kusang hinawakan ang kamay ni Mingyu.
Sabay nilang tinapos ang lahat. Ang susunod ay magsuot ng magkapares na damit. Pinili ni Mingyu ang isang pink na hoodie para kay Yongsu. Nagsuot sila ng cartoon couple outfits papunta sa claw machine. Niyakap ni Yongsu si Mingyu mula sa likod. Hinawakan niya ang kamay nito at nagdikit ang kanilang mukha. Siya mismo ang pumulot ng stuffed toy para kay Mingyu. Nagkadikit sila sa ganoong kalapit na distansya. Natulala si Mingyu sa kinatatayuan niya. Ang kanyang puso ay labis na natutuwa at ang kanyang mga kagustuhan ay unti-unting natupad. Ngayon, ang huling bagay na lang ay ang maghalikan. Isang babae at isang lalaki sa iisang kwarto. Mula sa pagiging matalik na kaibigan ay naging magkasintahan. Pareho silang medyo hindi sanay sa pagbabago ng kanilang relasyon. Kaya mas mahirap gawin ang mga intimate na bagay. Nagkatinginan silang dalawa, parehong kinakabahan habang naglalapitan. Nang malapit na silang magdikit, bigla silang lumayo. Naisip nilang dalawa na siguro, dahil sa sobrang pagiging magkaibigan, hindi sila makagawa ng mga matalik na kilos. Nakaisip si Mingyu ng paraan. Nagsalo silang dalawa ng salamin. Baka kung hindi sila magtinginan sa mukha, makahalik sila. Sinubukan nilang muli. Biglang tumawa si Mingyu. Pakiramdam ko, humahalik ako kay Wong Kar-wai, sabi niya. Nakakatawa talaga. Sumuko ang magkasintahan sa pagsubok. Sumandal si Mingyu sa balikat ni Yongsu. Sinabi niya na bantayan siya nito habang natutulog siya ng kaunti. Umiga silang dalawa sa kama. Tinitigan ni Yongsu si Mingyu. Sapat na ang kapaligiran. Biglang idinilat ni Mingyu ang kanyang mga mata at kusa niyang hinalikan si Yongsu. Kinantihan din ni Yongsu. Sa wakas, nalampasan na nilang dalawa ang hangganan ng pagkakaibigan at naging tunay na magkasintahan. Opisyal na nilang sinimulan ang kanilang relasyon. Magdadala si Yongsu ng masasarap na pagkain para sa kanyang kasintahan, pupunasan ang salsa sa labi nito, at pagkatapos ay hahalikan ito. Masayang hinalikan ni Mingyu ang pisngi ni Yongsu, na nag-iwan ng bahagyang bakas ng lipstick. Pagkatapos ng trabaho, nag-date sila sa bahay ni Yongsu. Nitong huli, nakatira si Zhuang Yuan kay Yongsu. Pagdating niya sa bahay, puno ng alalahanin ang kanyang mukha. Nitong huli, humaharap si Mingyu sa ilang mahihirap na problema. Nag-aalala si Zhuang Yuan para sa taong gusto niya. Si Mingyu at ang kanyang kasintahan ay nagtatrabaho sa iisang kumpanya. May malinaw na patakaran ang kumpanya na bawal ang internal na pakikipag-ugnayan, kaya para maprotektahan ang kanilang trabaho, lihim silang nagde-date at hindi pwedeng magpakita sa publiko. Nagkumpetensya silang dalawa para sa posisyon ng deputy director. Ang ambisyosong kasintahan ay natatakot sa kakayahan ni Mingyu, kaya gusto niyang gumamit ng maruming taktika para tanggalin siya sa proseso ng pagpili. Naisip ng kasintahan ang bagong umalis na empleyado, si Xiao Tong. Hindi pa nagtatagal si Xiao Tong sa kumpanya nang matuklasan ni Mingyu na itinago niya ang kanyang pagbubuntis bago siya tinanggap. Siya ang EC manager. Hindi alam ni Mingyu kung sasabihin ba niya ito sa kumpanya. Lubos siyang nababahala, kaya ibinahagi niya ang problema sa kanyang kasintahan. Pinayuhan siya ng kanyang kasintahan na magsalita mula sa pananaw ng kumpanya at sabihin ang katotohanan. Ngunit bilang kapwa babae, naintindihan ni Mingyu ang sitwasyon nito. Hindi pa siya nakakaisip kung paano ito gagawin, ngunit pagkatapos pag-isipan ng mabuti, nagpa siya si Mingyu na tulungan itong itago ang katotohanan ni pagpalagay na matapos pumasok si Xiao Tong sa trabaho, doon lang niya natuklasan ang pagbubuntis. Sa gayon hindi ito maituturing na panloloko sa kumpanya. Akala ni Mingyu ay matagumpay niyang nalutas ang kaguluhang ito, ngunit kinabukasan, nalantad ang pagbubuntis ni Xiao Tong. Tinanggal siya sa trabaho ng kumpanya. Akala ni Xiao Tong na si Mingyu ang nagsabi, kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit kay Mingyu. Alam ni Mingyu sa isang iglap na ang kasintahan niya ang may pakana sa likod ng kanyang likuran. Dahil sa magkaibang pananaw, nagkaroon sila ng malaking pagtatalo. Kinabukasan, inimpak ni Xiao Tong ang kanyang gamit at umalis sa kumpanya. Ipinaliwanag ni Mingyu sa kanya na hindi niya ipagbibigay alam sa kumpanya ang tungkol sa kanya, ngunit hindi rin niya maiiwasan ang responsibilidad dahil ibinunyag niya ang sikreto ni Xiao Tong sa kanyang kasintahan. Alam na alam ni Mingyu na walang karapatan ang kumpanya na pahirapan si Xiao Tong dahil lang sa siya ay buntis. Maaaring idulog ni Xiao Tong ang kaso sa batas. Hindi alam ni Mingyu na ang mga salitang sinabi niya laban sa kumpanya ay ni-record ni Xiao Tong. Para matalo si Mingyu, naisip ng kanyang kasintahan si Xiao Tong. Nagplano siyang makuha ang chat logs ng dalawang babae upang magamit laban kay Mingyu. Madali niyang nakuha ang recording at ipinadala ito ng anonymous sa kanilang supervisor. Sa puntong ito, nahulaan na ni Mingyu na may ginagawang kalokohan ang kanyang kasintahan. Nang lumapit si Xiao Tong upang humingi ng paumanhin at sabihin ang totoo, kinumpirma nito na isang traidor ang kanyang kasintahan. Hindi madaling sumuko si Mingyu. Kinabukasan, pumasok siya sa meeting room at nagsumite ng kanyang resignation, kasabay ng pagbubunyag ng kanilang relasyon sa harap ng mga pinuno ng kumpanya. Dahil ipinagbabawal ng kumpanya ang pakikipag-ugnayan sa loob, ginamit ni Mingyu ang isang self-destruct na taktika upang hilahin pababa ang kanyang kasintahan mula sa posisyon para sa pagpili. Ibinunyag din niya ito kay Zanan. Nagalit si Zanan kaya pinuntahan niya si Mingyu.
Pagkatapos niyang malasing, hindi pa napapalitan ni Mingyu ang lock code ng kanyang pinto, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang kasintahan na makapasok. Hanggang ngayon, hindi pa rin nararamdaman ng kanyang kasintahan na may nagawa siyang mali. Naniniwala siyang lahat ng ginawa niya ay para sa kinabukasan nilang dalawa. Magkapareho ang kanilang interes. Inutusan ni Hanan si Mingyu na tawagan ang kanyang superior upang ipaliwanag na nagkaroon siya ng delusions dahil sa sobrang stress sa trabaho at na ang lahat ng sinabi niya sa kumpanya ay kasinungalingan. Tumanggi si Mingyu. Nagpumiglas siya para paalisin si Hanan. Sumabog sa galit ang kanyang kasintahan at gumawa ng masama kay Mingyu. Kinabukasan, dahil sa pag-aalala ni Zhu Angyuan sa sitwasyon ni Mingyu, tinawag niya ang buong grupo para magtipon sa tapat ng bahay ni Mingyu. Nang marinig ni Mingyu ang boses ni Yongsu sa labas ng pinto, tiningnan niya ang litrato nilang anim na nakakalat sa sahig. Mabuti na lang at sa pinakamadilim niyang sandali, mayroon pa rin siyang mga kaibigan na masasandalan. Matapos ang mahabang katahimikan, binuksan ni Mingyu ang pinto. Nang makita niya ang mukha ng kanyang kaibigan na puno ng sugat, masakit na niyakap siya ni Yongsu habang umiiyak. Hindi kayang lunukin ni Yongsu ang galit na ito. Dinala niya si Yongsu at Zhu Angyuan sa kumpanya. Sa tulong ni Zhu Angyuan, matagumpay silang nakapasok sa office area at lumapit kay Hanan. Wala ba kayong appointment? Hindi ba kailangan ng appointment bago manakit ng tao? Sino ka ba sa tingin mo? Ang dalawang lalaki ay pinigilan si Hanan para masuntok at masipa siya ni Yongsu. Nakikipaglaban ang grupo sa mga gwardiya. Pagdating pa lang, pumasok na si Mingyu sa kumpanya. Kasama na rin ako. Matapos harapin si Hanan, bumuti ng husto ang pakiramdam ni Mingyu. Naalala niya na simula nang magsimula siyang magtrabaho, ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas at oras sa kanyang trabaho na gustong umakyat ng mataas. Kahit sa pakikipag-date, kailangan niyang isaalang-alang ang mga pakinabang at kawalan, at sa huli, napili niya ang isang Hanan na may mukha ng tao, ngunit may puso ng hayop. Sa huli, wala siyang nakuha. Inaliw siya ni Yongsu, ayos lang na mawala ang lahat. Sumisimbolo ito ng pamamaalam sa nakaraan upang magsimulang muli. Tiningnan ni Yongsu ang positibo at optimistikong Mingyu. Talagang gusto ni Mingyu ang maliwanag at mapaghiganting personalidad ni Yongsu. Lihim na sinabi ni Yongsu kay Mingyu na ang kasamahan na nagbuhos ng tubig kay Mingyu sa kumpanya ay nabigyan na ng ganti ni Yongsu. Masayang nagtawanan ang dalawang babae. Nagyakapan sila bilang pagdiriwang. Sinalubong ni Mingyu ang bagong buhay. Nagpasalamat siya na nandyan pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Si Yongsu ay isang babaeng madaling mag-alala. Nang matapos niyang lutasin ang problema ni Mingyu, nag-alala naman siya kay Dingye. Napansin niyang kakaiba si Dingye nitong huli. Paminsan-minsan, naglalaro ito ng paglaho. Hindi matiis ni Yongsu na ang kanyang kasintahan ay nag-aalala para sa ibang lalaki. Gustong magpaliwanag ni Yongsu, ngunit nangako siya kay Dingye. Inalala niya na hindi niya sasabihin sa kahit sino ang tungkol sa listahan ng kanyang mga kagustuhan. Nais magsalita ni Yongsu ngunit nagpigil. Kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako kay Dingye, kaya hindi niya masabi ang totoo kay Yongsu. Hindi nasisiyahan si Yongsu sa kanyang puso, kaya umalis siya sa bahay ni Mingyu. Hindi makontak ni Mingyu si Dingye. Mayroon siyang masamang pakiramdam. Malamang na nakagawa na si Dingye ng kalokohan. Nagkataon na sa oras na ito ay may lumabas na artikulo na nagsasabing pinilit ni Dingye ang kanyang kaibigan na mamatay noong kolehiyo. Sinabi ni Yongsu na ang mga reporter na iyon ay nagsulat ng kung ano-ano para lang mapansin. Nag-alala siyang may mangyayaring masama kay Dingye kaya nagpunta siya sa bookstore na madalas niyang puntahan. Ibinigay ng may-ari ng tindahan kay Yongsu ang 2 libro ayon sa tagubili ni Dingye. Ito ang regalo na ipinadala ni Dingye kay Mingyu. Kinonekta ni Mingyu ang mga sinabi ni Dingye dati at nahulaan niyang nasa tabing dagat ito. Tumakbo si Mingyu sa tabing dagat. Hindi niya nahanap si Dingye, ngunit nakita niya si Yongsu na sadyang pumunta doon para sa kanya. Bago niya mahanap si Mingyu, narinig ni Yongsu mula kay Chlo na biglang inilipat ni Dingye ang lahat ng royalties sa isang charity fund, at pagkatapos ay ibinigay sa isang abogadong dalubhasa sa mga mana ang buong otoridad na pangasiwaan ito. May masamang pakiramdam si Yongsu, kaya agad siyang pumunta kay Mingyu. Umupo silang dalawa sa tabing dagat. Hindi nila alam kung nasaan si Dingye sa sandaling iyon. Binuklat ni Yongsu ang libro na ibinigay ni Dingye kay Mingyu para subukang makahanap ng pahiwatig mula doon. Sa loob ng pahina ng libro ay may nakasipit na larawan ng baybayin. Sinundan nila ang larawan at sa wakas ay narating nila ang kinaroroonan ni Dingye. Nakatayo si Dingye sa gilid ng bato at binabati ang dalawa. Sa pagkakataong ito, handa nang sabihin ni Dingye ang kanyang kwento. Ang listahan ng mga kagustuhan na hawak niya ay pag-aari ng isang kaibigan. Isang araw, umalis ang kaibigang iyon sa mundong ito. Matagal nang dumaranas ng matinding depresyon ang kaibigang iyon, ngunit walang alam si Dingye hanggang sa nawala ang kaibigan. Nang marinig ni Mingyu ang kwento ni Dingye, bigla siyang nakaramdam ng pagkaawa. Sa isang iglap, pakiramdam niya ay mayroon din siyang naranasan na katulad. Medyo nagulat si Yongsu na nasa tabi niya. Dali-dali niyang binago ang paksa. Minuwestra ni Mingyu si Dingye na harapin ang sakit ng pagkawala ng kaibigan. Marahil marami pang makabuluhang bagay sa buhay, tulad ng pagsikat at paglubog ng araw, sabi niya. Iba't ibang kagandahan ang ipinakita ng dalawa.
Sa pagtingin sa magandang paglubog ng araw, naramdaman ni Dingye ang pag-asa sa buhay. Nagpasya siyang magpaalam sa nakaraan at magsikap na mamuhay ng maayos. Natanggal ang buhol sa puso ni Dingye. Sumama siya para kumain kasama ang magkasintahan. Sa hapagkainan, ipinaalala ni Mingyu kay Dingye ang tungkol sa kanyang pagtugon sa kanya. Agad na itinatwa ito ni Dingye. Iminungkahi niyang posibleng isang taong humahanga kay Mingyu ang nagpanggap na siya at sumulat kay Mingyu. Binilang ni Mingyu ang mga lihim na tagahanga niya. Sa huli, sigurado siyang si Yongtsu ito. Nagpakatagal-tagal na, inamin ni Yongtsu na hindi niya matiis na makita si Mingyu na madismaya, kaya ginaya niya ang sulat kamay ni Dingye para tugunan ito. Nais malaman ni Mingyu kung kailan siya nagustuhan ni Yongtsu. Marahil noon pa, bago ko pa naintindihan ang ibig sabihin ng salitang gusto, nagustuhan na kita, sagot niya. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa kaibigan, kaysa sa kasintahan. Mahalaga ka ng doble. Labis na natuwa si Yongtsu. Unti-unti siyang lumapit at hinalikan ang babaeng gusto niya. Pag-uwi niya, napag-isipan niya at nakaramdam siya ng takot. Nagagalak siya na walang ginawang kalokohan si Dingye, dahil kung hindi, masasaktan si Mingyu sa pangalawang pagkakataon. Hindi papayag si Yongtsu na mangyari pa ang trahedya. Kinabukasan, muling nagtipon ang grupo ng magkakaibigan. Pagkatapos mag-resign ni Mingyu, plano niyang magpahinga muna at maghanda para sa isang biyahe. Nagpasya rin si Zhuang Yuan na gawin ang kanyang gusto. Nagtawanan at nagkwentuhan ang lahat habang umiinom at nagbabahagi ng kanilang mga saloobin sa isa't isa. Tinawagan din nila si Guanchao sa probinsya. Ibinahagi ni Guanchao na magiging ama na siya. Labis na natuwa ang grupo ng magkakaibigan nang marinig ang balitang ito. Masayang-masaya si Yongtsu. Pagkatapos niyang ihatid ang lahat pa uwi, muling nagpadala siya ng email kay Lam Yifei upang ibahagi ang buhay ng lahat. Umaasa rin siyang makikita niya agad si Lam Yifei. Pinindot ni Yongtsu ang send button. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono sa mesa. Pagkaalis ni Yongtsu, nakalimutan niya ang kanyang telepono. Kinuha ni Mingyu ang telepono at nagkataong nakita ang email na ipinadala niya kay Lam Yifei na lumabas sa telepono ni Yongtsu. Natulala si Mingyu sa kinatatayuan niya. Kalmado niyang pinanood si Yongtsu na kunin ang telepono. Matapos umalis ni Yongtsu, magulo ang isipan ni Mingyu. Nagpadala siyang muli ng email kay Lam Yifei at sinabing gusto niyang makita si Lam Yifei. Tiningnan ni Yongtsu ang email na ipinadala ni Mingyu. Napagtanto niya na lalabas din ang baho. Ilang sikreto ang malapit ng matuklasan. Matapos ang insidente sa email, maraming tanong sa isipan ni Mingyu. Umaasa siyang masasabi sa kanya ni Yongtsu kung ano ang itinatago nito. Sa huling pagkakataon, nang hindi pa sinasabi ni Yongtsu ang katotohanan, tumanggi si Mingyu na makita siya. Sa sumunod na mga araw, madalas mapanaginipan ni Mingyu na nawawala si Lam Yifei sa kanyang harapan. Ginising siya ng bangungot at muling nagpadala ng email kay Lam Yifei. Sinubukan pa rin ni Yongtsu na itago ito, sumagot siya sa email na may tono ng boses ni Lam Yifei. Ilang araw na lang ang nalalabi bago ang kaarawan ni Mingyu. Naalala pa rin niya ang kanilang kasunduan noong sila ay 30 taong gulang. Nang makita ang tugon ni Lam Yifei, napangiti si Mingyu ng may kapayapaan. Naalala pa rin niya ang kanilang kasunduan hanggang sa kaarawan ni Mingyu nang dumating din ang mag-asawang Guanchao upang batiin siya. Pumunta ang lahat sa karaoke bar. Nalaman na ng mga kaibigan ang tungkol sa pagtuklas ni Mingyu sa lihim ng email. Gayunpaman, tinulungan ng grupo si Yongtsu na itago ito. Hindi nila gustong maalala ni Mingyu ang masakit na nakaraan. Kinuha ni Yongtsu ang regalo at inilagay sa harap ni Mingyu. Sinabi niyang ito ay isang ihi ng paborito niyang mga awit na binigay ni Lam Yifei, at ito rin ang kanilang pangako noong sila ay 30 taong gulang. Noong high school pa sila, nangako ang 3 babae sa isa't isa sa parke. Si Mingyu ang pinakagusto ni Sun Yanzi. Nangako si Lam Yifei na kapag nagkapera na siya, bibilhin niya ang lahat ng tsihi ni Sun Yanzi para ibigay kay Mingyu. Kinakalkula ni Mingyu na si Sun Yanzi ay makakaawit pa ng hindi bababa sa 15 taon. Sa loob ng 15 taon, malapit na rin sila sa edad na 30. Sumang-ayon si Lam Yifei na magbibigay siya ng regalo hanggang sa maging 30 si Mingyu. Ito ang maliit nilang pangako sa isa't isa noong sila ay 30 taong gulang. Si Mingyu ay nakatayo sa tabi bilang saksi, oras na upang bumalik sa kasalukuyan. Hindi tama ang ekspresyon ni Mingyu. Nagkukunwari pa rin si Yongtsu. Sinabi niyang sobrang busy ni Lam Yifei kaya inutusan siya nitong mag-login sa email para kumpirmahin ang order ng tsi. Sa sandaling ito, alam ni Mingyu na pinagtutulungan siya ng kanyang mga kaibigan na lokohin siya. Noon pa, nilibot na ni Lam Yifei ang lahat ng tindahan ng isisi para bilhin ang mga tsihi na gusto ni Mingyu. Gustong-gusto ni Mingyu na manood ng konsyerto ni Sun Yanzi. Sa sitwasyon na silang dalawa lang, binago ni Mingyu ang kanilang pangako. Hindi na niya kailangan ang album ni Sun Yanzi. Sa edad na 30, manonood sila ni Lam Yifei ng konsyerto ng magkasama. Nagpangako ang 2 babae sa isa't isa at nag-pinky swear pa. Ibunyag ni Mingyu ang kasinungalingan ng kanyang mga kaibigan. Gusto niyang malaman kung bakit siya niloko ng lahat. Ang kwentong ito ay nagsimula kay Lam Yifei. Mayroon siyang ama na sugarol at maraming utang. Hindi kailanman kinamuhian ni Lam Yifei ang kanyang ama.
Para sa kanya, ang magkasama ang buong pamilya ang pinakamasayang bagay. Binibigyan pa nga ni Lam Yifei ng baon ang kanyang ama para pambayad utang. Ang ama ni Lam Yifei ay nagtatrabaho bilang driver ng ama ni Mingyu nitong huli. Si Lam Yifei, na nakakaintindi, ay sadyang bumili ng isang pares ng guwantes para sa kanyang ama upang maiwasan na mamaga ang mga kamay nito sa pagmamaneho sa taglamig. Walang ganoong kalaking pera si Lam Yifei. Ang tatlong magkakapatid ay nag-ambagan para mabili ang mga guwantes na iyon. Si Lam Yifei ay masunurin at nakakaintindi, ngunit mayroon siyang ama na hindi makapagbigay ng kapayapaan ng isip. Isang araw, sinundo ng ama ni Lam Yifei ang ama ni Mingyu para sa isang business meeting. Pansamantalang umalis ang ama ni Mingyu at iniwan niya ang pera sa upuan ng pasahero. Sa sandaling makita ang pera, nagkaroon ng masamang pag-iisip ang ama ni Lam Yifei. Matapos ang matinding pakikibaka sa kanyang sarili, nanaig ang kasakiman. Ninakaw ng ama ni Lam Yifei ang pera mula sa kotse. Hinanap siya ng ama ni Mingyu sa lahat ng dako. Nang malaman ng mga bata ang balita, tinulungan nila si Lam Yifei na hanapin ang kanyang ama. Sa ilalim ng malakas na ulan, sa wakas ay natagpuan nila ang ama ni Lam Yifei na tumatakas kasama ang pera. Tatay, hindi mo na ba ako kailangan? Tatay, binili kita ng guwantes. Tingnan mo ako, tatay. Hindi pinansin ng ama ni Lam Yifei ang pag-iyak niya. Malupit pa rin siyang umalis, hinabon ni Lam Yifei ang sasakyan at aksidenteng nadapa, kaya napilitan siyang panoorin ang kanyang ama na lumayo. Matapos umalis ang kanyang ama, nagsama na lang silang mag-ina. Dahil sa pag-iwan sa kanya, palaging nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan si Lam Yifei. Inay, iiwan mo rin ba ako? Hindi ko gagawin. Pagkatapos umalis ng kanyang ama, umarkila ang mga nagpapautang ng 2 tao para manggulo sa bahay ni Lam Yifei. Lumabas si Lam Yifei at niyakap ang kanyang ina. Nagmakaawa ang kanyang ina sa 2 lalaki na huwag kunin ang tanging pera sa bahay yon ang tuition fee ni Lam Yifei sa dance class. Napansin ng isa sa mga guwon si Lam Yifei. Ibinaba niya ang pera sa kanyang kamay at umalis kasama ang kanyang kasamahan. Ang gun ay love at first sight kay Lam Yifei. Madalas siyang maghintay sa labas ng paaralan upang sundan ito. Isang araw, hinarang si Lam Yifei ng ibang mga nagpapautang. Nang makita niyang inaapi si Lam Yifei, iniligtas siya ng lalaki. Itinulak niya ang isa sa mga kalalakihan pababa sa hagdan. Nakahandusay ang lalaki sa sahig na walang galaw. Pagkatapos noon, inako ng lalaki ang lahat ng responsibilidad. Ayaw niyang sabihin ni Lam Yifei ang totoo sa istasyon ng pulisya upang maiwasan ang paghihiganti ng mga taong iyon. Pagkatapos ng pagtatagpong iyon, hindi na muling nagkaroon ng koneksyon ang dalawa. Matagal ang ginugulo ng mga nagpapautang ang buhay nilang mag-ina. Napagod ang ina ni Lam Yifei sa katawan at isip, kaya nakipag-ugnayan siya sa isang may asawa na. Hinanap pa siya ng asawa ng lalaki. Nagkunwari ang kanyang ina na kalmado para lokohin ang asawa ng lalaki, at pansamantalang napaniwala niya itong umalis. Ang paglitaw ng asawa ay hindi nakapigil sa pagtataksil na ito, bagkus ay lalo pang nagpatibay sa desisyon ng ina ni Lam Yifei na umalis. Bago umalis, pumunta ang ina ni Lam Yifei sa klase ng sayaw. Nagsimulang sumayaw si Lam Yifei sa harap ng kanyang ina. Nang makita ang kanyang anak na babae na sumasayaw na parang paru-paro, napaluha ang ina ni Lam Yifei. Binigyan din niya si Lam Yifei ng isang peres ng bagong sapatos sa pagsasayaw. Anak, kailangan mong sumayaw ng maayos at huwag sumuko. Ano man ang mangyari sa buhay, ang pagsasayaw ay laging makapagbibigay ng pag-asa. Pinayuhan din ng ina ni Lam Yifei si Mingyu na alagaan si Lam Yifei ng mabuti. Kakaiba ang kanyang ina sa araw na iyon. Nakaramdam si Lam Yifei ng masamang pakiramdam. Bukas ba, ina, darating ka? Natuto ako ng bagong sayaw. Gusto kong sumayaw para sa iyo. Ngunit ang kanyang ina ay hindi nakatupad sa kanyang pangako. Iniwan niya ang pera sa lola ni Lam Yifei at pagkatapos ay umalis. Dahil sunod-sunod na iniwan ng kanyang mga magulang, labis na naapektuhan si Lam Yifei. Paulit-ulit niyang kinukwestiyon ang sarili, sabihin mo sa akin, ano ba ang nagawa kong mali? Bakit lahat ng tao ay umaalis sa akin? Hinawakan ni Mingyu ang kamay ni Lam Yifei at nangako na hinding-hindi siya iiwan sa buong buhay niya. Habang nag-uusap ang dalawang magkapatid, dumating ang asawa ng lalaki. Hinawakan niya ang damit ni Lam Yifei at tinanong kung nasaan ang kanyang ina. Ipinagtanggol ni Mingyu si Lam Yifei. Pinagsabihan nilang dalawa ang asawa ng lalaki na umalis. Niyakap niya si Lam Yifei at inaliw ang kanyang takot na matalik na kaibigan. Mabuti na lang at mayroon si Lam Yifei ng kanyang matalik na kaibigan sa tabi niya, kaya nalampasan niya ang mahirap na panahon ng high school. Noong tag-araw ng kanilang pagtatapos, lumabas ng bansa si Yongsu. Ang bawat isa sa grupo ng magkakaibigan ay nakapasa sa kanilang university entrance exams. Gusto ni Mingyu na magtrabaho si Lam Yifei sa tindahan ng kanyang lola. Ang lalaking gangster ay biglang nagpakita sa harap niya matapos siyang lumabas ng bilangguan. Gusto niyang alagaan si Lam Yifei, ngunit ayaw nitong makipag-ugnayan sa kanya, kaya mabilis niyang nilinaw ang kanilang relasyon. Sakto namang tumawag si Mingyu, kaya nakatakas si Lam Yifei. Pagkaalis ni Lam Yifei, kinuha ng lalaki ang baso na ginamit nito at uminom ng tubig. Lumitaw ang labis na paghanga sa kanyang mukha. Buong araw na sinundan ng gangster si Lam Yifei. Nakita niya si Lam Yifei na nakikipag-date kay Guan Chao.
Ipinapanta siya ng dalawa ang kanilang magandang buhay sa kolehiyo, at nangakong magde-date pa sa iba't ibang lugar. Binigyan ni Guanchao si Lam Yifei ng hair clip na hugis paru-paro. Siya mismo ang nagsuot nito para sa kanya. Nagkatinginan ang kanilang mga mata. Kusang hinalikan ng gago na si Guanchao si Lam Yifei. Nang makita niyang hinahalikan ng kanyang diyosa ang iba, nagalit ang gangster. Sumumpa siyang kukunin niya ang lahat kay Lam Yifei. Naghintay ang gangster sa daan na tiyak na dadaanan ni Lam Yifei. Kinuha niya ang orasan ng ama ni Lam Yifei at nagsinungaling na mayroon siyang balita tungkol sa ama nito. Madaling naniwala si Lam Yifei sa kanya at sumama sa kanya sa isang bar. Binigyan siya ng gangster ng isang baso ng alak upang ipagdiwang ang pagkapanalo ni Lam Yifei sa Paris Academy. Normal lang si Lam Yifei, hindi umiinom ng alak ngunit nagpumilit ang gangster. Hindi siya makatanggi kaya ininom niya ang baso ng alak na ibinigay ng lalaki. Sa pagkakataong ito, sinabi ng gangster ang totoo. Ang relo na nasa kamay niya ay ibinigay ng ama ni Lam Yifei dati bilang pambayad utang. Hindi niya talaga alam kung nasaan ang ama nito. Sa kasamaang palad, huli na. Naramdaman ni Lam Yifei na umiikot ang kanyang ulo at bumagsak siya sa sopa. Buong gabi si Lam Yifei ay hindi umuwi. Kinabukasan lang siya nagpakita sa harap ng kanyang mga kaibigan. Para siyang nawalan ng kaluluwa. Nang makasama niya ang kanyang mga kaibigan, kitang-kita ang kanyang pagkabalisa. Sa harap ng lahat, ipinahayag ni Guanchao ang kanyang damdamin kay Lam Yifei. Tinitiyak ko sa iyo na saan ka man, basta gusto mo, magpapakita ako sa tabi mo. Agad namang hinintay ng lahat si Lam Yifei na magsalita. Magulo ang isip ni Lam Yifei. Hinawakan niya ang mikropono ngunit walang masabi. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang eksena nang dalhin siya ng gangster sa hotel at pagkatapos ay tanggalin ang hair clip sa kanyang ulo. Sa sandaling ito, tumayo ang lalaki sa kabilang mesa at ibinunyag ang tungkol sa pagtataksil kay Guanchao. Ipinakita ng lalaki ang kanyang telepono sa lahat na nagpapakita ng litrato ni Lam Yifei na nakasandal sa kanyang dibdib na siya mismo ang nagpost. Hindi kinaya ni Lam Yifei ang mga bulungan kaya tumakbo siya palabas ng karaoke bar. Hinabol siya ni Mingyu at doon niya nalaman ang mga nangyari sa kanya sa bar at sa hotel noong gabing iyon. Ang totoo, hindi naman sinaktan ng gangster si Lam Yifei. Niyakap ni Mingyu si Lam Yifei ng masakit at inaliw ito. Hindi napansin ng dalawa si Guanchao na nakatayo malapit, mahigpit na nakakuyom ang kamao. Kinuha niya ang bote ng alak at nilapitan ang gangster, saka malakas na pinalo sa ulo para ibuhos ang galit para kay Lam Yifei. Sa kasamaang palad, mas marami ang gangster at ang kanyang mga kasamahan. Si Guanchao ay nabagsak sa lupa. Dumating ang mga tauhan ng gangster sa bahay ni Guanchao at winasak ang mga gamit doon. Dinala ni Mingyu ang kanyang ama para tumulong. Nang makita ang dalawa na dumating, itinaas agad ng mga tauhan ang kanilang kamay. 500? Kung 500, ako na ang magbabayad. 50,000, ate. Harap-harapan sa hiling ng mga tauhan, wala nang magawa ang lahat. Kailangan lang nilang sumang-ayon. Nag-alala sila na baka magsumbong siyang liik sa pulis. Si Guanchao, sa pagkakadala kay Lam Yifei sa bilangguan sa loob ng ilang taon dahil sa sadyang pananakit sa iba, habang naghahanap ang grupo ng mga kaibigan ng paraan para makalikom ng pera, dumating si Yang Liik sa noodle shop. Nagpakilala siya bilang kaibigan ni Lam Yifei sa harap ng lola nito at nagdala pa ng basket ng prutas bilang regalo sa matanda. Sinabi niya na madalas siyang pupunta sa noodle shop para bisitahin si Lam Yifei. Inakala ng lola na kaibigan nga siya ni Lam Yifei kaya hindi siya naghinala. Kinagabihan, nang bumalik si Lam Yifei para tumulong sa paglilinis ng shop, hindi niya sinasadyang nakita ang butterfly-shaped hair clip na nakalimutan niya sa hotel noong araw na iyon. Nang tanungin niya ang lola niya, nalaman niyang nakapunta na si Zha nandito. Galit niyang itinapon ang basket ng prutas sa basurahan. Pagkatapos, dumiretso siya sa bar para hanapin si Yang Leaks. Sa sandaling iyon, nakita niya ang grupo ng mga kaibigan na nag-ipon ng pera para tubusin si Guanchao, si Zhanan. Hindi inaasahan, nakakolekta nga sila ng 50,000 para tubusin siya. Naghanda na si Zhanan na pakawalan siya, ngunit humingi siya ng kondisyon, kailangan lumuhod si Guanchao at yumukod sa kanya bago niya ito pakawalan. Paano naman matatanggap ni Guanchao ang ganitong kahihiyan? Nang makita niyang mag-aaway na ang grupo, si Lam Yifei, na nakikinig sa labas, ay nagmadaling tumawag kay Yang Leaks, sinabing pakawalan ang kanyang mga kaibigan at mag-uusap silang dalawa ng pribado. Nagkita si Lam Yifei at si Zhanan sa ilalim ng tulay. Humingi siya ng tawad kay Zhanan para kay Guanchao, at sinabing handa siyang gawin ang anumang gusto nito. Nang makita ni Zhanan ang kagandahan ni Lam Yifei, kinapa niya ito, ngunit nilabanan siya nito. Dahil sa kahihiyan, nagalit siya at pinigilan si Lam Yifei na tumakas. Sa pilitan niya itong kinalagkad papasok sa kotse. Matagal nang naghihintay si Yong Tzu sa tindahan ng wonton nang makita niya si Lam Yifei na umuwi na puno ng pasa. Sa isang tingin pa lang, napagtanto niyang may masamang nangyari. Nagalit si Yong Tzu at gustong magsumbong sa pulisya, ngunit pinigilan siya ni Lam Yifei. Natatakot si Lam Yifei na pag-usapan siya ng mga kapitbahay kapag nagsumbong siya sa pulisya at ayaw niyang mag-alala ang kanyang lola. Pumayag na lang si Yong Tzu. Natatakot siyang gumawa ng kalokohan si Lam Yifei, kaya't sinamahan niya ito buong magdamag.
Hindi makatulog si Lam Yifei. Naisip niya na hindi siya minamahal ng kanyang mga magulang, at ang tanging mabuting tao sa tabi niya ay si Guan Chao. Ngayon, nararamdaman niya na malapit na rin niyang mawala ang tanging kamag-anak na ito. Labis ang pagdurusa ni Lam Yifei. Hiningi niya kay Yongzu na samahan siya bukas para makita ang kanyang ina. Sino ang mag-aakala na ang bagay na ito ang magiging huling patak na magpapabagsak kay Lam Yifei? Ang ina ni Lam Yifei, nang harapin ang kanyang anak, ay hindi nagpakita ng kagalakan. Lalo na nang makita ng kanyang pangalawang asawa at anak ang kanyang anak na si Lam Yifei, lalong naging awkward ang ina nito. Madalas sinasabi ng ina kay Lam Yifei na huwag na siyang hanapin at pagkatapos sabihin iyon ay mabilis siyang umalis. Walang pag-asa na lumuha si Lam Yifei. Inayos niya ang kanyang damdamin at lumabas para hanapin si Yongzu. Nagsinungaling siya na miss siya ng kanyang ina. Pagkatapos niyang makita ang kanyang ina, sumigla siya at pupunta na sana sa Beijing para simulan ang bagong buhay. Mas napanatag din si Yongzu. Tuwang-tuwa siyang tumakbo para bumili ng potato chips dahil gutom na si Lam Yifei. Paglabas niya ng tindahan, nakita niya si Lam Yifei na nakahandusay sa kalsada. Hindi na ito humihinga. Naramdaman ni Yongzu na umiikot ang mundo. Nagdilim ang paningin niya at nawalan siya ng malay. Nang magising siya, sumasakit ang ulo niya na parang mabibiyak. Ganap na niyang nakalimutan na pumanaw na si Lam Yifei. Napilitan ang mga kaibigan na lokohin si Yongzu na nakatanggap si Lam Yifei ng abiso mula sa dance troupe at umalis na ito. Dinala siya ng tatay ni Yongzu para magpatingin at ang resulta ay nagpakita na mayroon siyang psychological trauma. Samantalang nagkakaroon ng matinding reaksyon, nakalimutan ni Yongzu ang mga masakit na alaala. Ngayon ay kailangan lang siyang bantayan at huwag hayaang muling ma-stress. Sa huli, nagpasya ang grupo na itago kay Yongzu ang pagpanaw ni Lam Yifei. Si Zhuang Yuan, nang malaman na may sakit si Yongzu, ay umuwi ng bansa. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina, una siyang dumalo sa libing ni Lam Yifei. Nagbigay galang ang grupo ng mga kaibigan sa puntod ni Lam Yifei, samantalang si Yongzu ay nakakulong sa bahay at nainip. Nagpasya siyang lumabas at hanapin si Lam Yifei para maglaro. Nang makita ng kanyang ina na hindi maganda ang sitwasyon, tinawagan niya si Mingyu. Pagdating ni Yongzu sa noodle shop, kailangan ni Zhuang Yuan at Mingyu na maging handa para salubungin siya. Nagtanong si Yongzu tungkol sa kinaroroonan ni Lam Yifei. Ilang araw na niyang tinatawagan at tinetext si Lam Yifei, ngunit parang bato lang ang sumasagot. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Mingyu na abala raw ang dance troupe ni Lam Yifei sa kanilang tour. Sa sandaling iyon, nagbubulungan ang dalawang customer sa kabilang mesa na naghihinagpis sa pagkamatay ng isang napakabatang babae kamakailan. Laging may nararamdaman si Yongzu na may mali. Nang gusto pa sana niyang magtanong, narinig niya ang boses ni Zhuang Yuan sa likod niya. Nang makita ang mahal niya sa buhay, namula agad ang mga mata ni Yongzu. Hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Ipinaliwanag niya kay Zhuang Yuan na nagkunwari lang sila ni Dingye bilang magkasintahan para magalit siya at umalis. Laging pinagsisisihan niya ang desisyong iyon. Nang matapos niya ang laro ni Zhuang Yuan, nang makita niya ang pagpapahayag ng pagmamahal ng isa't isa, lalo pa siyang nagsisi. Niyakap ni Zhuang Yuan ang umiiyak na babae. Hindi siya sinisisi nito sa paggamit ng ganoong paraan para paalisin siya at mag-aral sa ibang bansa. Pinagsisihan lang niya na sa huli ay hindi sila nakapagpaalam ng maayos. Sa pagbabalik niya, hindi na siya aalis pa. Ang pagbabalik ni Zhuang Yuan ay nagpadama kay Yongzu ng mas mabuti. Pumunta siya sa bahay ni Zhuang Yuan para iayain siyang lumabas, ngunit nakita niya ang kanyang mga kaibigan na palihim na nag-uusap ng kung ano. Nang magtanong si Yongzu, nalaman niyang gusto pala nila siyang dalhin para maglibang. Nagkataon na sa weekend, may performance si Lam Yifei sa Jiangzhou. Iminungkahi ni Yongzu na magsama-sama silang lahat para manood ng performance. Biglang tumahimik ang lahat. Wala nang magawa si Zhuang Yuan kundi pumayag muna. Mabilis na sumakay ang 5 tao sa tren patungong Jiangzhou. Sobrang tuwang-tuwa si Yongzu sa tren. Umaasa siyang makikita ang muling pagsasama-sama ng 6 na tao. Hindi natiis ni Zhuang Yuan na patuloy na itago sa kanya ang katotohanan, kaya sinubukan niyang paalalahanan siya, paano kung ang dulo ng paglalakbay ay hindi tulad ng iniisip mo. Sa pagtatanghal, ang bawat isa sa 4 ay may kani-kanilang iniisip, ngunit hindi nila mapigilan ang tumingin kay Yongzu. Si Yongzu lamang ang lubos na nalulula sa pagtatanghal. Nakita niya ang performer bilang si Lam Yifei na sumasayaw sa entablado. Sobrang bilib si Yongzu na hindi niya mapigilan ang pumuri. Napagkakamalang Lam Yifei. Ang ganda ni Lam Yifei. Nang matapos ang palabas, hindi na siya makapaghintay na tumakbo sa backstage para hanapin si Lam Yifei, ngunit sinabihan siya na walang Lam Yifei sa grupo. Hindi maunawaan ni Yongzu. Nataranta siya at nanatili sa kinatatayuan niya. Masakit para kay Zhuang Yuan, kaya't wala siyang magawa kundi sabihin sa kanya ang katotohanan na pumanaw na si Lam Yifei. Ngunit ayaw paniwalaan ni Yongzu ang katotohanan ito. Hinabol niya ang kanyang mga kaibigan, nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ni Lam Yifei. Hanggang sa sumigaw si Zhuang Yuan na wala na si Lam Yifei, saka lang biglang nahilo si Yongzu at nanlabo ang paningin. Habang binabalikan ang kanyang mga alaala, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan na pumanaw na si Lam Yifei, kaya't nawalan siya ng malay.
Sa kanyang panaginip, bumalik si Yongsu sa tag-init. Nang matapos ang kanilang pagsusulit sa kolehiyo, ang anim ay nagtawanan at nagbahagi ng kanilang mga pangarap. Nakatulog silang lahat sa gitna ng mga pangarap at tawanan. Sa kanyang panaginip, tiningnan ni Zhuang Yuan ang profile ng babaeng gusto niya. Hindi niya napigilan halikan ang noo nito at sumumpa na gagalingin niya si Yongsu sa kanyang sakit. Nang magising si Yongsu, nakalimutan na niya ang pagkamatay ni Lam Yifei. Maging ang alaala ng pagbabalik ni Zhuang Yuan ay nawala. Sa harap ng ganoong Yongsu, labis na nalungkot si Mingyu. Bagaman malapit na siyang umalis sa kanyang bayan para sa kolehiyo, hindi siya masaya kundi natatakot lamang. Hindi niya matulungan sina Yongsu at Lam Yifei. Hindi alam ni Mingyu kung paano niya haharapin ang lahat sa hinaharap. Pinayagan ni Zhuang Yuan si Mingyu, ang panahon ang pinakamahusay na gamot, pagagalingin nito ang lahat ng sugat. Sabi ng ama ni Mingyu, na isang doktor, sa kanyang anak, si Yongsu ay hindi makayanan ang katotohanan na namatay si Lam Yifei, kaya't bumuo siya sa kanyang isip ng isang mundo kung saan buhay pa si Lam Yifei. Kapag siya ay na-stimulate, pipiliin niyang kalimutan ang lahat. Nagpa siya ang lahat na hindi sasabihin ang katotohanan para hindi na ma-stimulate si Yongsu. Nag-aalala rin si Zhuang Yuan na baka ma-stimulate si Yongsu kapag nakita siya nito. Nagpasya siya na hindi muna makikipagkita kay Yongsu hanggat hindi pa siya nakakahanap ng paraan para gamutin ito. Para kay Yongsu, nagsimulang magpanggap si Zhuang Yuan bilang si Lam Yifei para makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng email. Gawa-gawa niya na si Lam Yifei ay naglakbay sa ibang bansa at hindi makagamit ng telepono, kaya't sa email lang sila maaaring makipag-ugnayan. Nang matanggap niya ang balita mula kay Lam Yifei, bumuti ang pakiramdam ni Yongsu. Madalas silang bumibisita ng kanyang mga kaibigan sa noodle shop para bisitahin ang lola. Nang matanggap niya ang angpao mula sa lola, sinadya pa niyang tanungin kung mayroon ding para kay Lam Yifei. Agad na namula ang mga mata ng lola. Para hindi mag-alala si Yongsu, sinabi niya na nagmamadali si Lam Yifei kaya't hindi pa niya naibibigay. Pagkasabi ng mga salitang iyon, hindi na niya napigilan ang pagluha. Siya ay mag-isa doon, hindi ko alam kung maayos ba ang kanyang buhay. Mabilis na natapos ang tag-init. Tinulungan ng mga magulang ni Yongsu na ayusin ang kanyang bagahe para sa Beijing. Pumasok si Yongsu sa kwarto. Tinaplos niya ang lokasyon ng London sa globo. Hindi niya napigilang maalala si Zhuang Yuan. Pumunta siya sa bahay ni Zhuang Yuan para magpaalam sa kanya sa pamamagitan ng litrato sa mesa. Bukas, pupunta na siya sa Beijing. Gusto ng kanyang mga magulang na ibigay sa kanya ang lahat ng bagay para madala niya, ngunit alam niyang kahit anong dalhin niya, hindi niya madala ang lahat. Puno ng luha ang kanyang mukha. Naintindihan ni Yongsu na galit pa rin si Zhuang Yuan, kaya't hindi siya pinapansin ito. Ngunit anuman ang pagtrato ni Zhuang Yuan sa kanya, ituturing pa rin ni Yongsu si Zhuang Yuan bilang kanyang matalik na kaibigan. Zhuang Yuan, nami-miss kita. Nagtatago si Zhuang Yuan sa labas at nakikinig sa pamamaalam ni Yongsu. Tinakpan niya ang kanyang bibig, pagluha ng walang tigil. Kinabukasan, palihim niyang inihatid si Yongsu paalis ng kanilang bayan. Sumumpa siya na magkikita lamang silang muli kapag nakahanap na siya ng paraan para gamutin si Yongsu. Dito nagtatapos pansamantala ang kwento ni Lam Yifei. Hindi pa rin bumabalik ang nawawalang alaala ni Yongsu. Akala niya ay nagtatrabaho sa ibang bansa ang kanyang kaibigan. Sa isang pagkakataon, lumabas si Yongsu at Dingye para kumain. Nakita niya ang ama ni Lam Yifei na naghahatid ng mga bagay. Hiniling ni Yongsu kay Zhuang Yuan na ipinta ang ama ni Lam Yifei at pagkatapos ay hinanap niya ito sa lahat ng dako. Ibinigay ni Yongsu ang larawan kay Dingye, humihingi ng tulong sa paghahanap. Hindi inaasahan, nakita nga siya ni Dingye. Sa kaarawan ni Yongsu, paglingon niya lang, nakita niyang sinusundan ni Dingye ang ama ni Lam Yifei sa buong daan. Sa huli, narating niya ang lugar kung saan nakatira ang matanda. Agad na ipinadala ni Dingye ang lokasyon kay Yongsu. Dahil ayaw sabihin ng kanyang mga kaibigan ang totoo, nagpasya siyang siya mismo ang maghahanap ng sagot. Pumunta si Yongsu para makipagkita kay Dingye. Ngayon, anuman ang mangyari, kailangan niyang makita ang ama ni Lam Yifei. Kailangan niyang malaman kung ano ang itinatago sa kanya ng lahat, kahit na masakit ang katotohanan. Lumapit si Yongsu sa ama ni Lam Yifei at hinikayat itong makipagkita kay Lam Yifei. Pagkatapos daw ng performance ni Lam Yifei, tiyak na gugustuhin niyang makita muli ang kanyang ama. Nang makita ng ama ni Lam Yifei ang inosenteng tingin ni Yongsu, inalis niya ang kortina sa tabi niya, na nasa ibabaw ng mesa. Kinunan niya ng litrato si Lam Yifei. Bumalik ang mga nawawalang alaala sa isip ni Yongsu. Hindi niya nakayanan ang sakit, umiiyak siyang tumakbo palabas. Paglabas niya, sa gitna ng maraming tao, parang nakita niya si Lam Yifei. Sinundan ni Yongsu si Lam Yifei hanggang sa rooftop. Akala niya ay nakabalik na si Lam Yifei mula sa ibang bansa. Sa totoo lang, namatay na si Lam Yifei, ayaw lang ni Yongsu na pakawalan siya. Hindi nakayanan ni Yongsu ang masakit na karanasan, kaya't nawalan siya ng malay. Tumakbo si Zhuang Yuan para dalhin siya pauwi. Kinabukasan, nagising si Yongsu, nawala na naman ang kanyang mga alaala. Nakalimutan niya ang pagkikita niya sa ama ni Lam Yifei.
Naaalala lang niya ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang mga kaibigan. Dumating din si Dingye para tulungan siyang maalala ang nangyari kahapon, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan. Sinabi nila na nalasing siya kagabi kaya nawalan siya ng alaala. Sa ganoong paraan, naipasa nila ang sandali. Ngunit nagsimulang bangutin si Yongsu. Nagising siya mula sa panaginip at sa pagkakataong ito, naaalala niya ang ilang bagay na may kaugnayan kay Lam Yifei. Nakipag-ugnayan siya kay Mingyu para iayain itong manood ng performance ni Lam Yifei. Sa Huwebes, magkakaroon ng performance ang dance troupe ni Lam Yifei sa Jiangzhou. Nag-aalala ang grupo na baka mas stimulate na naman si Yongsu. Nagpasya si Zhuang Yuan na simulan ang kanyang plano ng mas maaga. Humingi siya ng tulong kay Chlo. Inutusan niya ang lahat ng empleyado ng kumpanya na gawin ang huling bahagi ng maze game. Sa pagsisikap ng lahat, natapos din sa wakas ang laro. Nakahinga ng maluwag si Zhuang Yuan, sa wakas ay naligtas na si Yongsu. Lumabas na 12 taon na ang nakalipas ay sinabi ng ama ni Mingyu sa kanya na gumamit ng katang-isip na paraan upang muling likhain ang sitwasyon na nagdulot ng trauma sa pasyente para harapin nila muli ang takot at sakit. Marahil ay makakatulong ito sa pasyente na maibalik ang kanyang mga alaala. Kaya, sa loob ng 12 taon, patuloy na dinisenyo ni Zhuang Yuan ang larong ito para lang matulungan si Yongsu na maibalik ang kanyang mga alaala. Lumapit si Dingye kay Yongsu. Gusto niya na si Yongsu ang unang makaranas ng maze game. Si Yongsu lang ang tanging nakakaintindi kay Zhuang Yuan at sa kanya. Sa totoo lang, sa katunayan, ibinenta ni Dingye ang karapatan sa maze game kay Zhuang Yuan dahil naiintindihan nga ni Zhuang Yuan ang kanyang kwento. Ang maze ay, sa katunayan, isang kwento tungkol sa paghahanap ng kaibigan. Gusto ko talagang malaman ang totoong katapusan ng kwento. Isinuot ni Yongsu ang EC glasses para makapasok sa laro. Nang makita niya ang pamilyar na daan, parang bumalik si Yongsu sa pagkabata. Biglang lumitaw si Zhuang Yuan at ang kanyang mga kaibigan at binigyan siya ng isang misyon, hanapin si Lam Yifei. Bilang isang ifis, ibinalik ni Zhuang Yuan si Yongsu sa bawat eksena na nangyari noon ng panonood ng sayaw sa Jiangzhou at ang pagtubos kay Guanchao mula kinadsahanan kasama ang kanyang mga kaibigan. Dinala pa niya si Yongsu para saksihan mismo ang sandali ng si Lam Yifei ay inabuso niyang legs. Nang makita ni Yongsu mismo ang pagpanaw ni Lam Yifei, labis siyang nasaktan. Ang mga alaala ni Lam Yifei ay bumalik sa kanyang isip. Sa simula, sumasakit ang kanyang ulo na parang mabibiyak. Si Lam Yifei sa laro ay lumapit sa kanya. Naramdaman ni Yongsu ang lahat ng kasalanan sa loob ng maraming taon. Sa sandaling makita niya si Lam Yifei, hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Umiyak si Yongsu nang walang tigil at humingi ng tawad, sinabing kung hindi siya bumili ng potato chips noon, marahil ay hindi namatay si Lam Yifei. Niyakap ng mahigpit ni Lam Yifei si Yongsu, inalo siya na hindi niya kasalanan ang lahat. Hindi niya kailangang magdala ng anumang kasalanan. Ngayon, si Lam Yifei ay nasa virtual na mundo na minamahal ng kanyang mga magulang at lola. Nararanasan na niya ang lahat ng kaligayahan na gusto niya noon. Kaya't umaasa siyang makakabangon na si Yongsu at huwag nang pasakitan ang mga nagmamahal sa kanya. Sa wakas ay natauhan si Yongsu. Niyakap niya si Zhuang Yuan na nakatayo sa tabi niya. Sa wakas, naintindihan niya kung gaano kalaki ang isinakripisyo ni Zhuang Yuan para sa kanya sa loob ng maraming taon. Hinalikan ni Yongsu si Zhuang Yuan. Naghalikan sila ng buong pagmamahal para ipahayag ang kanilang pagmamahalan. Pagkalipas ng maraming taon, sa wakas ay binisita rin ni Yongsu ang puntod ni Lam Yifei. Binigyan siya ni Guanchao ng isang video camera. Nasa loob nito ang mga bagay na iniwan ni Lam Yifei para sa kanya. Binuksan ni Yongsu ang camera. May video sa loob nito na kinunan ni Lam Yifei noong araw na siya ay umalis. Sa video, nagpapasalamat pa rin siya sa bawat kaibigan. Nang si Yongsu na ang susunod, inalo siya ni Lam Yifei na huwag niyang sisihin ang sarili. Makasarili siyang pinili ang umalis dahil hindi niya makayanan ang buhay na parang bangungot. Ang lahat ng handaan ay may katapusan. Hayaan siyang manatili magpakailanman sa tag-init na ito habang dinadala ng kanyang mga kaibigan ang kanyang pangarap patungo sa isang magandang kinabukasan. Napanood ni Yongsu ang buong video ni Lam Yifei. Hindi siya mapigilan sa pag-iyak. Pagkaalis lang ni Yongsu sa kanyang kalungkutan, aksidenteng natumba ang lola niya at kailangan pang maospital. Ngunit pinaliwala ng lola ang payo ng doktor at nagmatigas na gustong umuwi. Nag-aalala siya na iwanan ang noodle shop. Binisita siya ni Yongsu para himukin siyang magpagamot sa ospital. Hindi direktang sumagot ang matanda. Hinawakan niya ang kamay ni Yongsu at inawit ang mga kanta ng kanilang kabataan. Sa kanilang pag-awit, naaalala nila ang mga taong dumarating at umaalis sa noodle shop. Sa kanyang pagkakahimbing, nakita ng lola si Yongsu bilang si Lam Yifei. Naluha ang kanyang mga mata. Pinayuhan niya ang kanyang apong babae na sa susunod na buhay, huwag na siyang pumunta sa pamilyang ito para magdusa. Ang tingin ng lola ay bumalik sa nakaraan, nakikita ang sayaw ni Lam Yifei sa entablado. Unti-unting natapos ang sayaw at hindi na rin niya binuksan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng libing ng lola, pumunta si Yongsu sa noodle shop at umiyak mag-isa. Habang inaalala niya ang lola, nakita niyang dumating ang ina ni Lam Yifei. Binigyan ni Yongsu ang ina ni Lam Yifei ng isang mangkok ng wonton.
Nang matikman ng ina ni Lam Yifei ang pamilyar na lasa, hindi niya napigilang lumuha. Nang makita ni Yongsu ang eksenang ito, bigla niyang naintindihan kung bakit patuloy na pinapanatili ng lola ang noodle shop at hindi nag-aatubiling turuan siyang gumawa ng wonton. Ang mangkok na ito ng wonton ay para sa mga umuwi. Laging naghihintay ang lola dito sa pag-uwi ng lahat. Dito nagtatapos ang kwento ng lola. Maghahanda na si Yongsu para bumalik sa trabaho sa susunod na linggo, ngunit tinawagan siya ng kanyang superior at sinabihan na hindi na niya kailangan pang pumasok sa opisina sa susunod na linggo. Inilipat siya sa Beijing para maging editor-in-chief at maaari niyang isama si Yongsu. Naisip ni Yongsu si Zhuang Yuan at ang kanyang mga kaibigan. Tanging masasabi lang niya ay pag-iisipan niya. Bagamat ganoon ang sinabi niya, nag-aalangan na si Yongsu tungkol sa pagpunta sa Beijing. Nagpaalam siya kay Dingye at espesyal na binigyan siya ng litrato ng tiluhan ng karagatan na kinunan niya mismo. Binati niya ito ng tagumpay sa lahat ng bagay. Umiti si Dingye at nagpaalam sa kanya. Pagkatapos, sinulat ni Dingye ang konklusyon para sa kanyang bagong libro, kung hindi mo mararanasan ang sakit sa buhay, hindi mo mamahalin ang buhay. Sa huli, pumunta pa rin si Yongsu kay Zhuang Yuan. Sasabihin na sana niya rito ang tungkol sa pagpunta niya sa Beijing, ngunit naunahan na siya ni Zhuang Yuan. Nagmungkahi si Zhuang Yuan na umupa sila ng mas malaking bahay para magkasama sila. Nag-atubili sandali si Yongsu, ngunit naging tapat pa rin siya sa kanya, tungkol sa kanyang pagnanais na magtrabaho sa Beijing. Pinakawalan ni Zhuang Yuan ang kamay ng kanyang kasintahan. Nagpasya siyang iwanan ang kanyang trabaho para samahan si Yongsu sa Beijing at magsimulang muli. Ayaw ni Yongsu na magsakripisyo siya, hindi ito ang gusto niya. Nang gabing iyon, inilunsad ni Zhuang Yuan ang hidden mode ng maze. Nakatanggap si Yongsu ng abiso at pumasok sa mundo ng laro. Muling nagkita sila ni Lam Yifei. Naglabas ng sama ng loob si Yongsu sa kanyang matalik na kaibigan tungkol sa kanyang mga problema. Sa totoo lang, wala siyang pakialam kung mas bubuti ang pag-unlad niya sa Beijing o hindi. Sadyang mas malaki lang ang plataporma sa Beijing para makapag-imbestiga siya sa mga paksa tungkol sa mga menor de edad na biktima ng pag-abuso. Ayaw niyang mangyari ulit ang nangyari kay Lam Yifei. Narinig ni Zhuang Yuan ang sinabi ni Yongsu sa pamamagitan ng backdoor ng laro. Pindutin niya ang isang buton. Sa sandaling ito, natanggap ni Yongsu ang premyo sa pagkumpleto ng antas. Sa loob nito ay ang mga video na may kaugnayan sa kanya na kinuna ni Zhuang Yuan sa loob ng 12 taon. Sa bawat mahalagang sandali sa buhay ni Yongsu, lilipad si Zhuang Yuan mula sa England at palihim na kinukunan ang magandang sandaling iyon mula sa malayo. Sa ganitong paraan, palihim niyang sinamahan si Yongsu. Pagkatapos mapanood ni Yongsu ang buong video, umiyak siya ng walang tigil. Agad niyang tinanggihan ang alok ng editor-in-chief na pumunta sa Beijing. Pumunta si Yongsu kay Zhuang Yuan. Matapang siyang nag-propose dito. Pangako niya na mula ngayon ay magiging buntot siya ni Zhuang Yuan at mananatili sa tabi niya magpakailanman. Dati, palagi siyang kasama ni Zhuang Yuan, ngunit ngayon ay siya naman ang sasama kay Zhuang Yuan. Hindi inaasahan ni Yongsu na tatanggihan siya ni Zhuang Yuan. Umuwi si Yongsu na may pusong sugatan at nagpakalasing buong magdamag. Kinabukasan, hating gabi na nang makatanggap siya ng tawag mula kay Mingyu habang natutulog pa. Noon lang niya nalaman kung gaano siya kahirap paniwalaan nang malasing siya. Zhuang Yuan, ano? Sabi mo mahal mo ako. Mahal din kita, Zhuang Yuan. Dali-daling binuksan ni Yongsu ang WeChat. Natuklasan niyang nagpadala siya ng higit sa 10 napakahabang voice message kay Zhuang Yuan. Alam kong gusto mong makipaghiwalay. Nagkamali ako. Ayaw ko tayong maghiwalay, hindi mo pa rin ako sinasagot, kaya makikipaghiwalay na ako at ibublock na kita. Sinabi ni Mingyu kay Zhuang Yuan dahil nabura na niya ang lahat ng contact information ni Zhuang Yuan. Hiniling ni Zhuang Yuan na sabihin niya kay Mingyu na gusto niya itong makipagkita sa weekend. Nagkita sila. Malungkot na dumating si Yongsu sa tagpuan. Nagulat siya nang malaman na ang lugar na ito ay isang press conference hall para sa maze game. Sina Zhuang Yuan at Guan Chao ay nakatanggap din ng imbitasyon. Habang nagtataka si Yongsu, tumayo si Zhuang Yuan sa entablado at taos-pusong nagpahayag ng kanyang pag-ibig sa kanya. Nang makita niya si Zhuang Yuan na tumitingin sa kanya nang may pagmamahal, ang mga masasayang alaala nilang dalawa ay bumalik sa kanyang isip. Hindi pa rin nakakabawi si Yongsu. Dumating si Zhuang Yuan sa harap niya. Lumuhod siya at nag-propose kay Yongsu. Yongsu, papakasalan mo ba ako? Biglang may narinig siyang boses ng kumanta mula kay Sun Yanxi. Lumingon si Yongsu at nakita ang kanyang paboritong idolo na kumakanta ng pagbati sa kanilang dalawa. Tuwang-tuwang tumakbo si Yongsu at niyakap ang kanyang idolo, iniiwan si Zhuang Yuan sa tabi. Dahil sa isa't isa, mananatili tayong maliwanag tulad ng simula, magpakailanman sa kabataan. Tapos na ang pelikula. Dito na lang muna tayo sa ngayon. Malugod na tinatanggap ang lahat na mag-like at mag-comment. Huwag kalimutang i-follow ako para makapanood ng mga mainit na pelikula. Manood ka araw-araw para maging masaya ka buong araw.